Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3071. White Horse ay tumingin sa kalangitan, at tumigil sa pagsasabing, maaga pa. Rin, tiyak na nagpapahinga pa rin si Daryl. Maghintay tayo hanggang sa madaling araw, makakahanap ako ng paraan upang makuha si Daryl, ilabas ito, at maihatid mo si Nia Jackson sa kanyang silid. Kahit nakasuklam-suklam si Bayma, siya din ay napakaingat. Alam na alam niya na kung si Daryl ay nagpapahinga, mahihirapan na ipasok si Nia Jackson sa kanyang silid. Ang pinakamagandang paraan ay maghintay para wala si Daryl. Oo, ang batang ito na si Daryl ay hindi madaling lokohin, paulit-ulit. Natumango si Su Shengfei. Matapos ang kasunduan, naghintay ang dalawa sa silid ni Nia Jackson. Bago ko ito alamin, unti-unti itong sumikat sa labas. Woo! Sa oras na ito, ang tunog ng sungay sa labas, na siyang senyales para sa pagpupulong. Sina Bayma at Su Shengfei ay nagkatinginan, alam na darating ang pagkakataon. Dahil tunog ang signal ng pagtitipon, lahat ng mga pinuno ng sekta ay dapat pumunta sa Black Cloud City Hall upang talakayin ang isang diskarte laban sa kalaban, at dapat nandoon si Daryl doon oras. Sa susunod na segundo, kinuha silang dalawa ni Nia Jackson sa isang pagkawala nang malay na iniiwasan ang mga alagad ng patrol, at sumugod sa silid kung saan nagpapahinga si Daryl. Makalipas ang ilang minuto, Black Cloud City Conference Hall. Naupo si Daryl sa pangunahing upuan, at sa magkabilang panig ng hall nandoon sina Quincy at Xinghong, pati na rin ang mga pinuno ng mga pangunahing sekta. Tumingin si Daryl sa paligid at nakita na si Nia Jackson lang ang nawawala. Hindi lamang palihim na nakasimangot. Bago ang pahinga kagabi, sinabi ng lahat na oo, kailangan nating talakayin kung paano labanan ang hukbo ng pahayag ng hari. Bakit nakaligtaan ni Nia Jackson ang unang parliamento? Ngunit pagkatapos pag-isipan ito, tila nasugatan si Nia Jackson sa labanan kahapon, at marahil ay hindi pa siya nakakakuha. Umungol sa kanyang puso, hindi masyadong nag-isip si Daryl. Tumingin siya sa paligid at dahan-dahan na sinabi, lahat. Kahapon ay nagpanggap ako na may isang milyong pampulakas at takot na takot kay Hari at pansamantalang iniligtas ang Heion City. Alam ni Hari ang totoo at talagang magbabayad, magkakaroon ng isang malaking bilang ng mga pagkakasala. Ano ang kailangan mong harapin? Sinabi ito, ang ekspresyon ni Daryl ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay lihim na nababalisa. Kahapon matapos magretiro si Hari, nakakuha ng iba pang balita si Daryl mula sa siyam na mga lalawigan. Ang Rakshas ay sinalakay ni Jack, at ipinatawag din ni Jack ang hukbo ng kamatayan. Ang Rakshas ay halos tumigil. Pinag-isipan ito ni Daryl, at matapos tulungan ang Black Cloud City na tuluyang talunin ng hari, nagmadali siyang suportahan ang tribo ng Raksha. Narinig ito, nagkatinginan sina Quincy at iba pa. Sa sandaling ito, si Bayma ay tumayo at nakangiting sinabi, Sectmaster Darby, ikaw ay tulad ng isang Diyos, at nag-deploy ka ng mga panlaban sa Black Cloud City. Ano pa ang dapat nating alalahanin? Sinasabi ito, Bayma, nakaka-flatter ang mukha, ngunit may isang ngisi sa kanyang mga mata. Kasabay nito, sumagot si Su Shengfei ng isang kakatwang yin at yang, oo, si Sectmaster Darby ay higit na likas na makapangyarihan, na si Hari ay natakot. Kahapon, bakit naglakas loob na dumating? Lihim na sumulyap si Su Shengfei kay Bayma at nagpatuloy, paraan, bakit? Hindi mo nakita ang ulo ni Nia Jackson sa parliamento kaninang umaga. Si Su Shengfei ay may seryosong ekspresyon sa oras na ito, ngunit palihim siyang nangiinis sa kanyang puso. Ang kawalang kasalanan ni Nia Jackson ay inalis ng kanyang sarili, at nasa kama na siya ni Daryl. Hanggat mailantad ang bagay na ito, dapat nawasak si Daryl. Wola! Sa sandaling ito, ang lahat sa paligid ay nagulat din. Bakit hindi mo nakita ang Nia Jackson Sect? Hindi ito mangyayari, tama. Pakikinig sa talakayan, walang pakialam na sinabi ni Daryl, marahil, sa labanan kahapon, ang Nia Sect ay masyadong pagod at nagpapahinga pa rin. Lalong madaling ang tinig na hulog, White Horse tumayo at sneered, Sect Master Darby, gusto ko lang magtanong kung paano ang kilala mo Nia Jackson pa rin. Nagpapahinga, pwede ito ay na kayo ay magkasama kagabi. Panipi, sumimangot si Daryl at biglang nagkaroon ng apoy. White Horse, ano ang
Ibig mong sabihin, ngayon lang nang kunin ng White Horse ang sarili niyang yin at ang kakatwa. Medyo hindi komportable si Daryl. Pagkakita sa kanya na gumawa ng hakbangin pumili ng isang bagay sa oras na ito, bigla niya itong hindi mapigilan. Kabanata 3072. O, pakiramdam ng galit na bundok ng bundok, puting kabayo ay nakasiksik sinabi. Darby Soberano, sinasabi ko lang, ano ang nasa sabik kayo? Sinabi, iniutos ng White Horse sa mga alagad sa labas ng bulwagan. Magmadali pataas at tingnan kung ano ang nangyayari sa Yejik Sensek. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Su Shenfei na magpanggap na nagsasabing, oo. Marami nang nagawa ang Yesek sa unang laban kahapon. Dapat walang aksidente. Oo, panipi. Ang alagad sa labas ng pintuan ay mabilis na tumugon at pagkatapos ay nagtungo sa silid kung saan nagpapahinga si Yejiksen upang suriin ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming mga alagad ang bumalik, isa-isa nang nagpapanik. Hindi maganda. Isang nangungunang disipulo ay lakad na pumasok sa bulwagan, si Yejiksen. Ay wala sa silid. Ano? Narinig ito, hindi mahalaga na sina Daryl, Quincy at iba pa, lahat sila ay nabigla. Si Yejiksen ay wala sa silid at hindi dumating upang lumahok sa Parliamento. Maaari ba talagang may mangyari? Si Beima at Su Shenfei ay nagkatinginan, at ang kanilang mga puso ay puno ng labis na kasiyahan. Maganda ang takbo ng plano, maaari ba kayong magalit? Mabilis, tumayo si Daryl at nagutos, paghahanap kaagad sa buong Black Cloud City. At siguraduhing makahanap ng Yejiksen. Sa oras na ito, Daryl ay hindi alam na siya ay naka-frame ni Beima at Su Shenfei, at si Yejiksen ay nasa kanyang sariling silid. Tuldok. Sa kabilang panig, ang silid ni Daryl. Mahinang nagising si Yejiksen na may nagkakahating sakit ng ulo. Pagkatapos, tumingin sa paligid, bigla siyang nanginag. Anong nangyari? Hindi ito ang iyong sariling silid. Sa sumunod na segundo, ramdam ang kalagayan ng kanyang katawan, lalo pang nanginig ang puso ni Yejiksen, nahihiya at nagalit. Malinaw na naramdaman ni Yejiksen na siya ay nadumihan ng iba, hindi lamang iyon, ngunit tinulungan din siya ng ibang partido na magsuot ng isang mahabang palda. Sino ang kumuha ng kanyang pagiging inosente? Para sa isang sandali, ang utak ni Yejiksen ay kumalabog, at ang buong tao ay medyo nalito, at ang kanyang puso ay nalungkot at nagalit, ngunit natakot din. Yejiksen, nasaan ka? Mabilis, hanapin ang silid sa pamamagitan ng silid. Sa sandaling ito, isang sigaw ang lumabas mula sa labas ng silid. Pagkatapos, ang pintuan ng silid ay itinulak. Ang mga masters ng malaking sekta. Lahat ay lumakad. Nang makita ang sitwasyon sa silid, natigilan ang lahat. Nakita kong nakaupo si Yejiksen sa kama ni Daryl na may bakas ng kalungkutan at galit sa kanyang magandang mukha. Sa parehong oras, si Daryl ay natigilan din, nakatingin kay Yejiksen ng walang laman, gulat. Bakit nasa kwarto ko siya? Nang umalis ako, halatang hindi ko siya nakita. Yejiksen sek. Sa oras na ito, kumilos si Beima at hiniling kay Yejiksen na may pag-aalala, okay ka lang. Bakit ka nasa silid ni Daryl? Pagkabagsak ng boses, si Su Shenfei ay nagmamadali ring sinabi, Yesek. Ikaw ba okay? Sabihin mo sa akin, binyuli ka ba ni Daryl? Sasabihin ko na sina Beima at Su Shenfei ay magkatulad na kumilos, at hindi ito. Napansin ng mga nakapaligid na tao na iniisip na kamag-anak nila si Yejiksen. Kinagat ni Yejiksen ng labi ang kanyang labi na mula ang kanyang mukha. Hindi ko alam. Si Yejiksen, na ang puso ay nasa gulo, ay dumating sa silid ni Daryl na hindi maipaliwanag, nagbabago upang maging anumang babae at nakaharap dito. Mahirap. Huminahon ang sitwasyong ito. Sa oras na ito, lahat ng tao sa Quincy ay hindi mapigilang makipag-usap. Ano ang nangyayari? Kabanata 3073. Ang hininga ni Yejiksen ay mukhang mahina, na para bang may isang taong nakagamot. Maaaring si Daryl. Ang mga komento ng lahat ay patuloy na dumarating, Beima at ang mga mukha ni Su Shenfei ay nagulat, ngunit ang kanilang mga puso ay napuno ng lubos na kaligayahan. Nasaksihan ng napakaraming tao, kahit na may 100 bibig si Daryl, hindi niya maipaliwanag ng malinaw. Yesek. Sa sandaling ito, nag-react si Quincy at lumakad kay Yejiksen at tinanong. Ano ang nangyari? Sasabihin mo ito, at lahat ay namamahala. Nakalimutan mong titigan si Daryl. Ang mga bagay na nasa harapan niya ay tila halatang halata.
Kaplano sana ni Daryl laban kay Ye Jackson, at tila kaya niya ito. Ako, kinagat ni Ye Jackson ang kanyang labi at mahinang sinabi, nagpahinga ako sa aking silid kagabi. Narinig ko ang pag-iinspeksyon ni Daryl sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi ko sa kanya ang ilang mga salita sa pintuan, at saka wala akong alam. Napaka-komplikado ni Ye Jackson nang sabihin niya ito. Sa totoo lang, hindi siya naniniwala na gagawin ni Daryl ang ganoong bagay. Ngunit ang bagay ay nasa harap nila, at dapat pagdudahan ng mga tao. Wow! Nang bumagsak ang boses, nagulo ang madla, lahat ay tumingin kay Daryl. Galit na galit. Ang katotohanan ay halata, iyon ay, si Daryl ay nabighani kay Ye Jackson. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Daryl. Sa susunod na segundo, si Daryl ay hindi maaaring makatulong ngunit. Ipaliwanag huling gabi, ako ay hindi kailanman nagpunta sa labas upang siyasatin ito ay imposible upang pumasa sa kwarto Ye Jackson at bumati sa kanya na ito ay malinaw naman ang isang tao. Ang paninirang puri. Matapos bumagsak, hindi mapigilan ni Bayman na sumigaw, Daryl, nasa harap mo ang mga katotohanan, gusto mo pa bang tanggihan? Bukod dito, sinabi ni Ye Jackson na mag-isa ito, nagbibiro ba siya tungkol sa kanyang pagiging inosente? Sumigaw din si Su Shengfei sinabi, Daryl, may mga bulong-bulungan na nilapastangan. Mo ang Changer Empress, hindi ako naniwala. Ngayon ay tila hindi ka lamang wasto. Ngunit ang iyong mga pamamaraan ay napakasama din. Yesek palagi kang sinusuportahan, ngunit itinatrato mo siya ng ganito. Ako, namula ang mukha ni Daryl nang marinig ang galit na sigaw ng dalawa, ngunit, hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Ang lahat ng ito ay nangyari ng bigla, mahirap para sa sino man na huminahon. Ngunit di nagtagal, biglang may natanto si Daryl, tumingin kay Bayma, at pagkatapos kay Su Shengfei, palihim na nakakunot ang noo. Ang dalawang taong ito ay kumakanta lang sa hall ngayon lang. Wala si Ye Jackson sa pulong. Una nilang nalaman, at pagkatapos ay sinabi din nila na magpapadala sila ng isang tao upang hanapin si Ye Jackson. Hindi kaya ginawa nila ang lahat ng ito. Ang mga taong talagang nagpapahawa sa Ye Jackson ay sina Bayma at Su Shengfei. Sa pag-iisip nito, tinitigan ni Daryl ang dalawang puting kabayo at malamig. Na nagtanong, puting kabayo, Su Shengfei, nasaan ka kagabi? Ha! Nararamdaman ang galit sa mga mata ni Daryl, naramdaman ni Bayman na medyo namula, ngunit di nagtagal ay kumalma at ninisyan, ano ang ibig mong sabihin? Daryl, hindi mo naisabihin na sinasadya ka naming dalawa. Nang bumagsak ang mga salita, sumigaw din si Su Shengfei, Daryl, nais mo bang walang kahihiyan, nagawa mo ang ganitong pangit na bagay, at hindi mo aminin? At nais mong salakayin ang iba. Kung gayon, tumingin si Su Shengfei sa paligid at nagpatuloy, lahat, ang ganitong uri ng tao. Ito ay isang basura lamang kay mainland na kwalipikadong maging isang commander, at ang pagbibigay ng kaligtasan ng Black Cloud City sa naturang tao ay isang mahusay na biro. Matapos ang boses na hulog, maraming tao sa paligid niya ang tumugon. Oo, ang nasabing maling pag-uugali ay hindi karapat-dapat sa aming utos. Sa sandaling ito, ang isang nagtatanggol na sundalo ay mabilis na tumakbo. Darating ang New World. Ano? Sa sandaling ito, ang lahat ay nagulat, at pagkatapos ay tumingin si Quincy. Sa paligid bagay ni Daryl, pag-uusapan ko ito mamaya, halina't salubungin natin ang kalaban. Ang mga bagay sa harap mo, bagaman nakakagalit, madilim na ulap ang kaligtasan ng lungsod ay mas mahalaga. Narinig ito, lahat ay hindi na nag-atubili, at sinundan si Quink patungo sa gate ng lungsod. Nanlumo si Daryl, at mabilis na sumunod. Tumawag ka. Pagdating sa gate ng lungsod, hindi mahalaga na si Daryl o Quincy at iba pa. Hindi nila mapigil ang huminga ng malalim. Nakita ko na ang hari ay namuno sa isang hukbo ng daan-daang libo na nagmumula sa malakas at makapangyarihang momentum. Kabanata 3074. Pagkakita sa eksenang ito, mukhang solemn na si Daryl. Alam niya na hindi madaling bitawan ni King ang Black Cloud City, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito sa lalong madaling panahon. Daryl. Umikot si Harry sa hangin, ang kanyang mga mata ay nakakulong kay Daryl, at galit na sigaw niya, manggahas ka na lokohin ako, na sinasabi na may milyon-milyong pampalakas, ngayon ay sisirain ko ang Black Cloud City at kukunin ko ang iyong ulo. Boses ay nahulog, si Kenny ay nahulog sa kanyang dantian galit, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong mundo, ang lahat ng mga sundalo ay nakikinig sa utos, atake, patayin, panipit.
Ang boses ay nahulog at daan-daang libong mga tropa ng New World din baha patungo sa Black Cloud City tulad ng isang alon. Sa sandaling ito, kung ito man ay ang Quincy o ang iba pang mga tao sa paligid, hindi nila maipaliwanag na gulat. Ang Heian City, kung saan ang kabuuan ay umabot ng hindi hihigit sa 100,000 katao na maaaring tumigil sa daan-daang libo ng hukbo ni Hari. Lahat, huwag magpanik. Sa sandaling ito, nag-react si Daryl at sumigaw, ayon sa pag-deploy kahapon, pumila upang salubungin ang kalaban. Sa oras na ito, nakuhang muli ni Daryl ang kanyang pagpipigil at ang depensa ay na-deploy na kahapon. Kahit na ang pagkakaiba sa pag-amin ng pagkatalo ay masyadong malaki, mapipigilan nito ang hukbo ni Hari. Patayin! Boses ay nahulog at ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City ay sumisigaw at binati sila. Sa isang iglap, sila ay nakipaglaban sa hukbo ng New World. Ang tunog ng mga banggaan ng sandata at ang tunog ng pagpatay ay magkakaugnay at umalangaw-ngaw sa buong itim Cloud City. Gayunpaman, maraming mga Panginoon ng mga pangunahing sekta ay nanatiling walang galaw. Dahil sa mga gawain ni Jackson, maraming tao ang may malaking pagtatangi laban kay Daryl. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, lihim na kumunat ang noo ni Daryl, balisa. Bakit hindi ka kumilos? Nakita ni Daryl na ang mga masters ng sekta na ito ay hindi tumulong at ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City ay hindi talaga mapigilan ang hukbo ng panahon. Sa loob ng ilang minuto, marami ang nahulog sa isang pool ng dugo. Daryl! Lumabas si Su Shengfei sa karamihan ng tao at malamig na sinabi kay Daryl. Malingil ka, walang hiya at masama, at hindi ka kwalipikadong utusan sa amin. Boses ay bumagsak, at maraming tao sa paligid ang tumango bilang pagsang-ayon. Si Daryl ay takot na takot, ang Su Shengfei na ito ay labis na nakakainis. At ngayon ang Black Cloud City ay buhay at patay lamang, laban pa rin siya sa kanyang sarili, at ang bagay ni Jackson ay malinaw na sinasadya nila siya ni Bai. Maria, okay. Sa sandaling ito, kinagat ni Quincy ang kanyang labi at tumingin sa paligid. At sinabi, ang sitwasyon ay kagyat na ngayon. Ang bawat isa ay dapat na magkaisa upang ipagtanggol laban sa kalaban. Kapag pinatalsik ang hukbo ng New World, tatalakayin namin kung paano makitungo kay Master. Ito ay isang bagay. Tulad ng sinabi niya, hindi mapigilan ni Quincy na sulyap kay Daryl, medyo nanlalamig ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi naniniwala si Quincy na si Daryl ay walang kasalanan. Ngunit para sa kaligtasan ng Black Cloud City, pansamantala lamang niyang mapayapa ang lahat. Sa sandaling bumagsak ang boses, sinabi ng White Horse na bongga, ang panganay na prinsesa ay tama. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay upang labanan muna ang hukbo ng New World. Makikipag-usap ako tungkol sa iba pang mga bagay sa paglaon. Tulad ng, sinabi niya, White Horse sinigawan Daryl, para sa kaligtasan ng lungsod. Madidilim na ulap, ako ay makinig sa iyong mga utos para sa oras at sa gayon ang kaaway, dahon pinuno ng bagay, umaasa ako maaari kang magbigay ng paliwanag. Sa oras na ito ng puting kabayo, at isang hitsura ng matuwid retorika, mga mata ngunit lumiwanag ito sa tuso. White Palace Lord. Tingnan ang sitwasyong ito, biglang nabalisa si Su Shengfei, nagmamadali upang hilahin ang isang puting kabayo sandali, ulong, bakit nais naming ikumpromiso ang matagumpay na ginawang scapegoat, bakit dapat pakinggan ang kanyang utos, sabi ng mga ito sa oras, Su Shengfei ay napaka hindi kumbinsido. Ang White Horse ay bahagyang ngumiti, at sinabi sa isang mahinang boses, huwag kang maganyak tungkol kay Su Master, maghintay ka lang para sa isang magandang palabas. Nakuha ni Hari ang mapa ng depensa ng Black Cloud City. Sa oras na iyon, ang Black Cloud bumagsak ang lungsod, hindi maiiwasan ang pagkakasala ni Daryl, at ang mga gawain ni Jackson ay ganap na nasira. Siyempre, maraming tao sa paligid, at mahirap para kay Bayman na ipaliwanag nang malinaw ang mga bagay na ito kay Su Shengfei. Tumawag ka, Kabanata 3075. Pagkakita sa White Horse na sinabi, si Su Shengfei ay huminga ng malalim at wala nang sinabi. Sa oras na ito, sa larangan ng digmaan, ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City, maraming mga sundalo ang nasugatan, at nahulog sa isang pool ng dugo. Mayroong higit sa 20,000 katao, at malapit na silang mapigilan, at kumilos sila ng labis. Whoosh! Sa sandaling ito, si Daryl ay lumipad sa hangin, itinaas ang kanyang dantian.
ng hangin, at umungal, lahat ng mga sekta ay namamahala, ayon sa pag-deploy. Kahapon, lahat ay nasa lugar, handa ng mag-counterattack. Narinig ito, maraming mga powerhouse ng sekta, sila ay nag-aatubili sa kanilang mga puso, ngunit para sa kaligtasan ng Black Cloud City, mabilis silang lumipat. Di nagtagal, ang mga Panginoon ng pangunahing mga sekta ay bumuo ng isang malaking pagbuo ng 5 elemento sa paligid ng mga pintuan ng Black Cloud City. Nakasalalay sila sa isa't isa at kapwa nakakasakit at nagtatanggol. Ang 5 elemento na pagbuo na ito ay inayos ni Daryl kahapon upang makipagtulungan sa komplikado sa Black Cloud City. Ang lupain ay sapat upang harangan ang daan-daang libong mga tropang pahayag. Tumawag ka. Nang makita ang pagbuo ng malaking porma sayon, lihim na huminga si Daryl. Sa mahusay na pagbuo na ito, hindi ka natatakot sa apokaliptikong hukbo ni Hari. Iniisip ito ni Daryl, at kapag natalo niya ang hukbong New World, siya ang bahala sa mga gawain ni Jackson. Sa anumang kaso, kailangan niyang alamin ang katotohanan. Ayos lang ba ito? Masyado bang tiwala si Daryl? Ang mga masters ng iba't ibang mga sekta na nagpakalat ng 5-element array ay pawang nagdududa. Gayunpaman, sa ilalim ng utos ni Daryl, sinunod pa rin niya ang pagbuo. Malapit na, lumitaw ang eksenang gulat na gulat sa lahat. Orihinal, ang nagtatanggol na hukbo ng Black Cloud City, sa ilalim ng mabangis na atake ng hukbong NW, ay patuloy na umatras, ngunit sa kooperasyon ng 5 elemento, talagang napalibutan nila ang hukbong NW. Wow! Sa sandaling ito, maging ang Quincy, ang mga masters ng mga sekta, o ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City, lahat sila ay labis na nasasabik. Mahusay, ang sitwasyon ay nakabukas. Kailangan kong sabihin na ang Daryl na ito ay karapat-dapat na maging isang tanyag na tao sa mainland, at siya ay talagang malakas. Ito ay lamang na sa parehong oras na ito ay kapanapanabik, maraming mga sect masters na lihim ding nagsisi sa kanilang mga puso. Ang Daryl na ito, kahit na ginamit niya ang kanyang mga sundalo tulad ng isang Diyos, sayang na ang kanyang tauhan ay masyadong kasuklam-suklam. Sa sandaling ito, si Hari sa kalagitnaan ng hangin ay nakasimangot at malamig na sinabi, ang buong hukbo ay nakikinig sa utos at pumapasok. Sa oras na ito ang pag-atake sa Heion City, inihanda na ni Hari ang kanyang sarili para sa pag-atake, kaya't nakita niya na ang hukbo ay natrap, huwag manakot sa lahat, patayin. Makinig pagkarating sa pagkakasunod-sunod, ang mga masters ng iba't ibang mga sekta, pati na rin ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City, ay hindi nagatubiling lahat na hinihimok ang kanilang mga panloob na puwersa na magsimula ng isang counterattack. Daan-daang libo ng mga tropa ng apokaliptiko ang natrap sa pagbuo ng 5 element na hindi nakagagaling. Sa oras na ito, nakaharap sa counterattack ng mga tagapagtanggol ng Black Cloud City at ang mga pangunahing sekta, wala silang lakas. Upang labanan, bumalik at gumawa ng isang kakila-kilabot na sigaw. Tinawag, nahulog, sa isang pool ng dugo. Tumawag ka, nang makita ang eksenang ito, pinagsiksik ni Hari ang kanyang mga kamao at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Bagaman handa na si Hari na mawala ang kanyang mga tropa sa pagkakataong ito. Sa pag-atake sa Heion City, hindi niya mapigil ang magalit nang makita niya ang malagim na pagkamatay ng kanyang mga sundalo. Haring Kenny, nang makita ang eksenang ito, nagpakita si Daryl ng isang bahagyang ngiti at sumigaw, ngayon na laban, walang alinlangan na talo ka, ngayon ay huli na upang sumuko. Tumawa si Kenny, ang mga mata ay kumikislap ng loko. Daryl, ikaw ay masyadong tiwala. Ngayon, kung sino man ang manalo at talo ay hindi totoong totoo. Wow! Nang bumagsak ang boses, narinig ko ang isang malakas na dagandong mula sa hilagang kanluran ng Heion City. Sa sandaling ito, hindi mahalaga na si Daryl, ang mga pangunahing sekta at tagapagtanggol ng Black Cloud City, lahat sila ay tumingin sa likod at sumulyap. Lamang sa kanila, lahat sila ay nabigla. Kabanata 376. Makikita mo na sa hilagang kanluran ng Black Cloud City, sa masungit na daang iyon sa bundok, isang hukbo ng libu-libong mga tao ang biglang dumating. Ang nangungunang general, na nakasuot ng itim na malalim na nakasuot, na may hawak na isang mahabang kutsilyo, ay marilag. Ito ay si Yun Xiao, ang pinuno ng Imperial Forest Army ng NW Continent. Ano ang nangyayari? Nang makita ang eksenang ito, hindi mahalaga kung si Daryl o ang iba pa. Laking gulat nila. Alam mo, ang kalsadang ito sa bundok sa hilagang kanluran ng Black Cloud
City ay napakatago at mahirap para sa iba na hanapin ito maliban kung ang mga tao. Sa Black Cloud City, paano nalaman ng hari sa ganitong paraan? Patayin. Sa sandaling ito, winagayway ni Nie Yun Xiao ang kanyang kamay, umungal, at sumugod muna. Kasabay nito, ang libu-libong mga sundalo sa likuran niya ay sumabog din sa isang malakas na ugong at direktang pinatay sila. Si Nie Yun Xiao ay biglang dumating upang pumatay mula sa likuran. Kung ito man ang pangunahing mga sekta o mga tagapagtanggol ng Black Cloud City, huli na sila upang sandutin ang kanilang mga kamay. Sa isang iglap, isang 5 elemento na nabuo sa maraming mga puwang. Nang makita ang eksenang ito, hindi mahalaga na sina Daryl, Quincy at iba lahat sila ay nabigla. Nakita nila na ang orihinal na isang nakakasakit at nagtatanggol na pagbuo ng 5 elemento ay sinugod mula sa likuran ni Nie Yun Xiao, isang kamangha-manghang sundalo, at ang pagbuo ay nasa gulo. Sa sandaling ito, tiningnan ng mabuti ni Daryl si Harry na hindi masabi ang pagdududa at pagkabigla sa kanyang puso. Imposible, walang kapintasan sa aking pag-deploy kahapon at ang kalsada sa bundok patungong Hilagang Kanluran ay binabantayan mismo ng mga sundalo. Kahit na ang Haring Kenny ay nagpadala ng mga tiktik, hindi posible na makahanap ng ganitong paraan. Gayunpaman, nagpadala si Harry ng isang sundalo ng pag-ambush at lumibot mula sa likurang bundok. Paano ito nangyari? Haha! Nakatingin sa ekspresyon ni Daryl, ang puting kabayo na di kalayuan ay tuwang-tuwa. Daryl, nais mong mapanatili ang iyong reputasyon sa mainland sa pamamagitan ng pagbantay sa Black Cloud City, ngunit hindi mo akalaing ang iyong detalyadong pag-deploy ay matagal nang isiniwalat kay Harry. Kapag ang laban na ito ay natalo ng kakilakilabot, ikaw ay isang makasalanan, ganap na nawasak. Kamahalan. Sa sandaling ito, sa mabangis na labanan, sinigawan ni Nie Yun Xiao si Harry. Ang mga nasasakupan ay umabot sa inaasahan, ngunit ngayon ay ganap na silang mag-counterattack. Bago magpadala ng mga tropa ngayon, inutusan si Nie Yun Xiao na tahimik na mag-bypass Black Cloud City, naghihintay para sa pagkakataon. Haha! Ang hari ay tumawa ng malakas, unspeakable masaya, at pinuri ni Nie Yun Xiao. Panipi tuldok tandang padamdam. Oo, General Nie, dapat tandaan kanyang unang pagiging karapat-dapat sa ganitong labanan. Pagkatapos ng paglabag sa Black Cloud City, magkakaroon ako ng maraming mga gantimpala. Bilang siya sinabi, ang mga mata ni Harry ay kumislap sa kabaliwan, ang kanyang tibak ay nakatutok patungo sa Black Cloud City, at sinabi niya ng malakas, mga sundalo, oras na para sa isang pag-atake muli, puksain ang kalaban, walang iniiwan. Boses ay nahulog, at ang king sumabog ang lakas, at lumitaw ang kanyang figure. Tulad ng isang multo, diretsyong sumugod siya. Si Harry ay nagsanay ng mga masasamang sining ng daigdig ng aswang, at sa oras na ito ay sumabog siya ng buong lakas, tulad ng masamang Diyos ng impyerno, kasama ang kanyang espada. Ang marami sa mga tagapagtanggol ng Heion City ay nahulog isang pool ng dugo. Patayin mo! Sa parehong oras, ang hukbo ng NW ay humingal din at naglunsad ng isang pag-atake pabalik sa 5-element array. Dati, ang NW Army ay kinubkob ni Tuan at walang pagtutol. Sa oras na ito, ang 5 mga elemento ng array ay sinira ni Nie Yun Xiao mula sa ang likuran. Ang pagkakabuo ay nasa kaguluhan, at wala ng anumang banta. Galit, pagkakita ng maraming mga sect masters at tagapagtanggol ng Black Cloud City. Nasunod-sunod na nahuhulog, ang mga mata ni Yu Feng ay agad na namula sa dugo, at patuloy siyang umuungal. Huwag magpapanik, sumali sa puwersa upang salubungin ang kalaban. Gayunpaman, hinarap niya ito. Maraming tao ang ganap na nagpapanik sa harap at likod ng hukbo ng NW, at hindi nila napalakas ang moral. Kasabay nito, maraming tao ang nagsimulang magduda kay Daryl. Daryl, hindi mo ba sinabi na ang pag-deploy ng Black Cloud City ay hindi nagkakamali? Bakit ito pinaliguan ng hukbong NW? Anong uri ng mga sundalo ang ginagamit tulad ng mga Diyos, sa palagay ko? Ito ay isang maling pangalan. Hehe, ito ay dahil sa sobrang pagtitiwala natin sa kanya. Panipi, patuloy na dumating ang mga pag-aalinlangan ng mga tao, at si Daryl ay nalulumbay at nag-aalala. Hanggang sa oras na ito, hindi maintindihan ni Daryl ang kanyang sariling pag-deploy ay walang problema sa lahat, at kung paano sinamantala ng hari ang mga butas. Kabanata 3077. Patayin.
Sa ilang segundo lamang, ang hukbo ng pahayag na kinasihan ng hari ay tulad ng isang basag na kawayan at pinatay na sa paanan ng lungsod gate. Haha! Pagkakita kay Daryl na tinanong ng kanyang sariling bayan, si King ay mas mayabang at tumawa. Daryl, hindi mo ba inaasahan na talo ka ng mabilis? Napakatalino mo sa buhay mo na nalilito sandali. Mapagtatanggol na mapa, lumabas. Para sa tulong, ngunit sa kasamaang palad na huli ko ito. Sa huling pagtatasa, nais ko ring pasalamatan. Kung hindi dahil sa paglalagay ng mapang pagtatanggol, hindi ko nais find the flaws in Black Cloud City. Sinabi ko ito, nanunuya si Harry. Ano? Narinig ito, ang Quincy at ang mga masters ng mga sekta ay sumabog. Si Daryl ang nagpalabas ng isang tao at nilabas ang pag-deploy ng Black Cloud City. Bakit ka nagkamali sa mababang antas? Bakit hindi mo sinabi sa lahat ang tungkol dito? Sa talakayan, maraming tao sinaman ang tingin si Daryl. Sa oras na ito akala ng lahat na si Daryl ang nagpadala ng isang tao sa labas ng lungsod ng pribado, at nakuha ang katalinuhan na humantong sa pagkawasak ng Black Cloud City. Ano? Natigilan si Daryl doon, nararamdaman lamang nitong humuhuni ang utak. Nagpadala ako ng isang tao upang humingi ng tulong, dala-dala pa rin ang mapang pagtatanggol ng Black Cloud City. Paanong nangyari te? Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si Daryl at sinigawan si Harry. Malinaw ka magsalita. Kanino mo nakuha ang mapa? Haha, malamig na ngumiti si Harry at sarkastiko na sinabi, Daryl, ngayon ikaw ay natalo. Ano ang punto ng pagmamalasakit sa mga ito? Habang nagsasalita, hinimok ni Harry ang kanyang mga sundalo na salakayin ang lungsod. Daryl, sa sandaling ito, galit na bulalas ng White Horse, tiwala kami sa iyo at inilagay sa iyong mga kamay ang kaligtasan ng Black Cloud City, ngunit paano ka? Ngunit ginagawa mo ito mismo at pinapanta ang mga tao sa labas ng lungsod, na humahantong sa katalinuhan. Lick, gumawa ng isang seryosong pagkakamali, ano pa ang sasabihin mo? Panipi. Nang sabihin ito ni Baima, ngumiti siya ng palihim sa kanyang puso. Si Jackson ay nabahiran, at napilitan ng Black Cloud City na si Daryl, huwag mo nang isiping balikan ulit sa oras na ito. Nang bumagsak ang mga salita, maraming tao rin ang pamuna kay Daryl. Oo, dapat mayroon kang paliwanag para sa bagay na ito. Napakabulag-bulag ako noon na maniniwala ako sa kanya. Huwag pag-usapan ito ngayon, hindi ito mapapanatili ng Black Cloud City. Tanggalin muna natin. Sumigaw ang lahat. Kabilang sa mga ito, ang gate ng Black Cloud City ay nilabag. Wow! Nang makita ito, alam ng lahat na ang Black Cloud City ay ganap na nawala. At mabilis silang lumikas kasama ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City. Kaagad na umalis siya mula sa Black Cloud City, daan-daang libong mga tropang apokaliptiko ang sunod-sunod na bumuhos. Kamahalan. Sa sandaling ito, daan-daang libo na ng hukbong North Mona ang nagsigawan. Nang magkakasabay, nanginginig ang kalangitan. Narinig ang tagay ng maraming mga sundalo, si Harry ay nasuspine sa hangin. Na may ngiti sa kanyang mukha, at binuhat niya ang kanyang dantiya na may hininga. At dahan-daang sinabi, kayong lahat ay nagsumikap. Ngayon, magpapahinga ako sa Heion City. Bukas ng umaga, magmamarcha kami sa Westrington Imperial City. Panipi. Oo, kamahalan. Panipi. Maraming sundalo, at dapat magkasabay. Kabilang panig, si Daryl at ang mga masters ng mga sekta, pati na rin ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City, ay umatras hanggang sa isang gubat 100 milya ang layo mula sa Black Cloud City, kung saan sila nagpahinga pansamantala. Ang Black Cloud City ay bumagsak, lahat ay nasa masamang pakiramdam, at ilang sandali, ang kapaligiran ay napakalungkot. Daryl, sa sandaling ito, ang puting kabayo ay lumabas sa karamihan at tinitigan si Daryl. Jackson kawalang sala ay nawasak, at nahulog ang Heion City. Ano ang ipinaliliwanag mo? Ha! Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Daryl. Kabanata 3078. Huminga ng malalim si Daryl at dahan-daang sinabi, ininsulto si Jackson. Sekta, naka-frame ako. Tungkol sa nagtatanggol na pag-deploy ng Black Cloud City. Hindi ko pa nagagawa ito. Pagkatapos nito, walang sino man ang pinadala. Pagkatapos nito, kategoryang sinabi ni Daryl. Sa oras na ito, galit na galit si Daryl, na una sa mga gawain ni Jackson. Sinisiraan siya ng walang dahilan, at ngayong bumagsak ang Black Cloud City, hindi na siya makakataka sa kanyang responsibilidad. Ito ay lamang, wala sa mga bagay na ito sa aking sarili.
Narinig ito, malamig ang mukha ni Baima, at sumigaw siya, hindi mo pa rin. Aminin, Daryl, umaasa ka sa sarili mong lakas at hindi mo dadalhin ang lahat sa pansin. Pagkatapos, Baima pagtingin sa paligid, kumalat ang tinig sa buong madla. Lahat, si Daryl ay sobrang mayabang, iminumungkahi kung ibagsak siya at husay. Sa pagsasalita nito, nais ni Baima na gawin ito ng direkta, ngunit isinasaalang-alang ang Daryl na ito, ay masyadong malakas, na pagpasyahan kong pukawin ng mga tao sa paligid. Hanggat ang lahat ay nagtutulungan, kahit na si Daryl ay may suporta sa Ming Empress, hindi siya matatakot. Nang bumagsak ang boses, maraming tao ang sumang-ayon bilang pagsang-ayon. Oo, hanggang ngayon, hindi natin ito dapat tiisin. Kung patuloy tayong magpakasasa sa kanya, tutulungan natin siyang abusuhin. Siya, sa gitna ng sigaw ng karamihan, mabilis na lumabas si Su Shengfei, tinuro si Daryl at sumigaw, huwag kang magsalita ng kalokohan, lahat, ibaba muna siya, bumagsak ang boses, maraming mga masters ng sekta ang humimok sa kanilang mga panloob na puwersa na palibutan si Daryl ng sabay-sabay. Stop! Sa sandaling ito, isang payat na figure ang nakatayo sa harap ni Daryl ng isang iglap, ito ay ang Sara. Sa sandaling ito, si Sara, kasama ang kanyang masarap na mukha na nag-aalala, tumingin sa paligid at sumigaw, hindi ka nagkakaintindihan, ang aking nakatatandang kapatid ay hindi ganoong klaseng tao. Panganay na kapatid ay bukas at patayo, paano posible na mantsahan si Ye? Jackson. Nag-leak din ng impormasyon kay King. Hindi masama. Bumagsak ang boses, lumabas din si Andy, matatag na nakatayo sa tabi ni Daryl, na may isang matatag na ekspresyon, kakaiba ang mga gawain ngayon, sa palagay ko si Daryl ay naka-frame. Ha! Sa pagtingin kay Sara at Andy, hindi mailarawan ang pagkilos ni Daryl. Sa susunod na segundo, si Daryl ay tumingin sa paligid at seryosong sinabi. Lahat, sinisiguro ko sa iyo na malalaman ko kung anong nangyari ngayon. Pagbagsak ng boses, humirit si Baima, hindi ka gaanong peke, ngayon ay dalawa na. Ano ang mali, huwag subukang paghiwalayin ang relasyon kapag sinabi, ano? Ang hinahanap mo, gusto mo lang maghanap ng dahilan upang makalabas. Pagkatapos nito, tumingin si Baima kina Andy at Sara, mayroong dalawa sa iyo. Bilang Daryl, ang mga kasabwat ay hindi makatakas sa relasyon. Oo, ibagsak mo silang sama-sama. Sunod-sunod na sigaw din ng lahat sa paligid nila. Ikaw, pagkakita sa eksenang ito, nagmamadali na tinapakan ni Sara ang kanyang mga paa. Tumawag ka, huminga ng malalim si Daryl at nginisyan, o sige, dahil kailangan mong gawin ito, sasamahan kita hanggang sa wakas. Nakita na ni Daryl sa oras na ito na ang nangyari ngayon ay may isang taong sadyang naninirang puri sa kanyang sarili. Sa ilalim ng pangyayari, kahit paano mo ipaliwanag ito, walang paraan. Sa kasong ito, hindi na kailangang sayangin ang iyong dila. Sa pag-iisip nito, hinugot ni Daryl ang halberd ng pagpipinta ni Fang Tian. At pagkatapos ay sinabi kay Andy, kapatid Andy, naka-frame ako para sa mga gawain. Ngayon, ngunit hindi kita dapat saktan. Hahadlangan ko sila at dadalhin mo ang aking maliit na kapatid na babae. Umalis ka. Nang bumagsak ang boses, hindi mapigilan ni Sara na sumigaw, Big Brother. Hindi ako pupunta. Sa kasalukuyang sitwasyon, paano mo makaya na iwanang mag-isa si Daryl? Si Andy ay mukhang malulumbay din, at sinabi kay Daryl, kami ay magkakapatid. Sinisiraan ka ngayon. Kung aalis ako, paano ako? Tatayo sa pagitan ng mundo at ng lupa sa hinaharap. Kasama ka. Narinig ito, ang puso ni Daryl ay puno ng sigasig, at tumawa siya at sinabi. Okay. Tulad ng sinabi niya, mahigpit na hinawakan ni Daryl ang pagpipinta ni Fang Tian. Ang kanyang mga mata ay umalis mula kay Baima, Su Shengfei at iba pa, at sinabi. Ang bawat salita, kayo. Kung nais ninyong hulihin ako, umakyat na lang kayo. Ha! Nararamdaman ang momentum ni Daryl, lahat ay nagkatinginan, at walang nangahas na manguna. Kabanata 3,079. Daryl. Sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ni Su Shengfei ang isang mahabang tibak, itinuro kay Daryl at sinumpa, kapag ang mga bagay ay hanggang sa araw na ito, naglakas loob ka na laganap, sa palagay ko wala nang makakagamot sa iyo. Nang bumagsak ang boses, tumaas ang panloob na lakas ni Su Shengfei, nag-flash ang kanyang katawan, at ang mahabang tibak ay direktang tumusok sa puso ni Daryl. Sa totoo lang, kung hindi kailanman maglakas loob si Su Shengfei na gumawa ng kahit ano kay Daryl, kung tutuusin, si Daryl ay napakalakas.
Ngunit ngayon, sa napakaraming tao sa paligid, si Su Shengfei ay hindi gulat. Nagulat, galit, nang makita si Su Shengfei na nagmamadali, si Daryl ay kumuyam ng mga kamao. At sumiklab sa galit, hawakan ang pininturang halberd ni Fang Tian, at direktang binati si Su Shengfei. Klang! Sa sumunod na segundo, ang pinturang halberd ng Fang Tian at ang mahabang tibak ay marahas na nabangga ng isang malakas na ingay, at humirit si Su Shengfei. At ang buong tao ay lumilipad ng isang buong 10 metro ang layo, at sa wakas ay sinira ang ilang mga puno sa lupa. Puff! Nagpumigla si Su Shengfei na tumayo, isang bibig ng dugo ang sumabog. Mapatla ang kanyang mukha. Kasabay nito, mariin niyang tinitigan si Daryl. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Malamig na sinabi ni Daryl, puno ng pagkasuklam ang kanyang mga mata. Sa susunod na segundo, tiningnan ni Daryl ang paligid ng madla at mahinang. Sinabi, sino pa? Kung hindi ka maglakas loob na mag-isa, magsama tayo. Wow! Narinig ito, lahat ng naroon ay takot. Baliw, galit na galit ang Daryl na ito. Di nagtagal, nagreaksyon si Baima, sumugod palabas, tinuro si Daryl at galit na sumigaw, Daryl sobrang yabang, ano pa ang hinihintay mo? Sabay tayo. Nang bumagsak ang boses, mahigpit na hinawakan ng puting kabayo ang palakol na nagbubukas sa kalangitan, at sumugod muna. Ang lahat sa paligid niya ay hindi na nagatubili, at hinimok ang kanilang panloob na puwersa na sumugod patungo sa Daryl. Good come. Pagtingin sa mga masters ng iba markang Paiwati na sekta at pagkubkob sa kanila, tawa si Daryl, hawak ang halberd ni Fang Tian ng mahigpit, at direktang humarap sa kanya. Sa parehong oras, sina Sarah at Andy ay sumali din sa santukan. Sa oras na ito, pinipigilan ni Daryl ang apoy at nagalit muli, at ang pagkawala ng Black Cloud City ay nagawang magalit sa kanya. Sa oras na ito, sinisiraan siya ng lahat, kaya't hindi na siya nagpakita ng awa. Sa sitwasyong ito, maraming mga masters ng sekta ang nasugatan ni Daryl. Galit, nang makita na napakalakas ni Daryl, sabik si Baima, at pagkatapos ay nakatuon sa Sarah, sumugod at tinamaan ang likuran ni Sarah. Si Sarah ay kinubkob ng ilang mga tao at hindi talaga nakapag-react. Sinampal siya sa likod ng isang puting kabayo, nanginginig ang kanyang katawan, at bigla siyang napahina. Bang! Nini siya ng White Horse, mabilis na kinunan, at nag-click sa kasama ni Sarah. Ang sumunod na segundo, may leeg ng isang puting kabayo na pinipigilan, na itinuro sa hangin ng bundok ay sumigaw, Daryl, nakahiga ka agad, kung hindi pinapatay ko siya agad. Kaboom! Nang marinig ang galit na sigaw, pareho sina Daryl at Andy na parehong nakatingin sa subconscious. Sa pagtingin na ito, si Daryl ay takot, at ang galit sa kanyang puso ay umakyat pa itaas. Kasabay nito, galit na galit din si Andy, sumisigaw sa puting kabayo. Puting kabayo, mabuti na lang, ikaw pa rin ang master ng isang sekta. Ginamit mo ang ganitong uri ng kasuklam-suklam na pamamaraan. Kung mayroon kang kakayahan, bitawan mo siya at agawin mo kami sa iyong kakayahan. Phew! Sa parehong oras, ang paligid ng Quincy at iba pa ay mukhang komplikado din. Bagaman nakakainis si Daryl, ngunit nahuli ni Baima ang pananakot kay Sarah. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi patas. Haha! Nakaharap sa galit ni Andy, kinutya ni Baima, ano ang pakialam ko laban sa isang basura tulad ni Daryl. Pagkatapos, nagpatuloy si Baima kay Daryl, Daryl, bibigyan kita ng isa pang beses. Kung may pagkakataon ka, huminto ka agad. Habang nagsasalita, dahan-daang napilitang huminga ang mga daliri ni Sarah na mula ang kanyang maisla na mukha. Kabanata 3080. Sa oras na ito, ang mga mata ni Sarah ay pula ng dugo, nakatingin sa puting kabayo na hinahangad na maduraj ang kanyang katawan, ngunit pinigilan niya ang kanyang kamay at hindi na naglakas loob na kumilos ng madali. Malinaw na nakita ni Daryl na ang kanang kamay ng puting kabayo ay mahigpit na kinukulot sa leeg ni Sarah. Hanggat nagsikap siya, mawawala ang maliit na jade ng maliit na batang babae. Sa puso ni Sarah, si Sarah ay isa sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Paano niya mapapanood ang isang bagay na nangyayari sa kanya? Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Andy, ngunit tumigil. At sa puso ni Andy, nababahala rin siya sa kawalang katarungan ni Daryl. Maraming nagawa si Daryl para sa mainland. Sa nagdaang 2 araw, nagsikap siya upang ipagtanggol ang Black Cloud City. Ngunit ano ang nangyari? Ngunit mali siya ang paninira sa kanila ng mga taong ito sa harap nila. Nasaan ang batas ng langit? Puting kabayo.
Sa sandaling ito, nakatingin si Daryl sa puting kabayo, ang kanyang tinig ay ganap na namamaos, at umungal, agad kong binitawan ang aking maliit na kapatid na babae. Hehe. Puting kabayo ay nagbigay ng isang taksil ng ngiti, at sinabi na may pilyong mukha, maaari mo siya pakawalan. Ngunit nakasalalay ito sa iyong katapatan. Tulad ng sinabi niya, lumubog ang mukha ni Baima at malamig na sinabi, agad na magsandal at sumuko, at lumuhad upang gumawa ng pagtawad sa ating lahat, alam mo ba? Ito, dahil sa sobrang pagsalig sa iyo, hiyon nasira ang lungsod, kung gaano karaming mga ilog at lawa at ulap kapwa garrison ng lungsod, kung gaano karaming mga inosenteng tao ang namatay. Doon dahon ng dahon, ikaw ay nabahira ng kawalang kasalanan. Ngayon kung itatapon mo ng kinukonsinti ng langit pahayag, masaganang pahayag, matuwid at may tiwala. Sa oras na ito, ang puting kabayo ay may hitsura ng hustisya, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Haha, Daryl, kumpleto ka na ngayon. Tumawag ka. Hindi sumagot si Daryl, ngunit kinuyam ang mga kamao na mula ang dugo sa mga mata. Sa parehong oras, ang buong madla ay tahimik, at lahat ng tao sa paligid nila ay malamig na tumingin kay Daryl. Sa kanilang mga puso, tama ang White Horse. Si Daryl ay labis na nagkasala. Pinahawa niya si Jackson at naging sanhi ng pagkahulog ng Heion City. Ginawang lumuhad at aminin na ang kanyang kasalanan ay itinuring na menor de edad. Sa sandaling ito, si Sars ay labis na nababalisa at hindi mapigil ang umiyak. Big Kuya, huwag mo akong pakialam. Palaging naging mapanghimagsik si Big Brother, kailan niya iniyuko ang kanyang ulo. Sa iba, hindi nabanggitin ang usapin ngayon, sinisiraan siya, ng pakikinig sa tawag ni Sarah, si Daryl ay puno ng damdamin. Sa susunod na segundo, huminga ng malalim si Daryl at tinitigan ng mabuti. Ang puting kabayo, kung babalik ka, hindi kita kailanman patatawarin. Nang bumagsak ang boses, itinabi ni Daryl ang pagpipinta ni Fang Tian. At malapit ng lumuhod. Kapatid Daryl, sa sandaling ito, nag-alala si Andy at hindi mapigil ang sumigaw, hindi ka nagkamali, bakit ka lumuhod? Puff! Umiling si Daryl kay Andy, pagkatapos ay yumuko at lumuhod sa mga tao sa harapan niya, sinasabing bawat salita, ang Black Cloud City ngayon ay nilabag. Mayroon akong responsibilidad. Ito ay dahil ang aking pag-deploy ay hindi perpekto. Ito ay isang pagkakamali. Inaamin ko ito. May bakas ng hiya sa mukha ni Daryl nang sinabi niya ito. Bagaman hindi siya nagpadala ng sino man sa labas ng lungsod upang ilipat at iligtas siya, ito ay ang kanyang sariling kapabayaan upang magpadala ng isang tao mula sa likuran na landas ng bundok ng Heion City upang gumawa ng sorpreso na atake. Tumayo ka. Nakikita ang eksenang ito, maging ito man ay White Horse, Quincy, o lahat ng tao sa paligid, lahat sila ay mukhang walang pakialam. Siyempre ito ay ang iyong kasalanan. Black Cloud City ay nilabag, at ito ay masyadong huli upang sabihin ang anumang bagay ngayon. Haha. Sa mga mata ng lahat ng tao, Daryl lumuhod at inamin ang kanyang pagkakamali. Ito ay natural na at walang dumamay. Si Kuya, at si Sarah na kontrolado ng puting kabayo, ay nanginginig, hindi masabi na namimagati, at patuloy na pamatak ang luha. Upang maipagtanggol ang Black Cloud City, ang panganay na kapatid ay gumawa ng kanyang makakaya, ngunit ang mga taong ito ay hindi lamang hindi nagpapasalamat. Ngunit pinapuna din siya. Hehe. Kabanata 3081. Sa sandaling ito, agad na tumingin si Bai kay Daryl at ngumiti, ang pag-uugali ay taos puso. Oo. Ang usapin ng Heion City, iwan natin itong mag-isa. Ye Jackson nasaan? Ang ulo. Dapat mo bang ipaliwanag ito? Ang boses ay nahulog, at Su Shengfei sa tabi niya ay sumigaw, oo, dapat mayroon kang paliwanag tungkol sa Ye Jackson. Nang sinabi niya ito, lihim na nakatingin si Su Shengfei sa isa't isa kasama si Baima. Pareho silang labis na nasasabik. Nasira ang Black Cloud City, inamin ni Daryl ang kanyang pagkakamali, at marahil lahat ay maaaring patawarin siya, ngunit hindi ganoon kadali na malinis ang kawalang kasalanan ni Ye Jackson. Tumawag ka. Huminga ng malalim si Daryl ng hangin, hindi maitago ang kanyang galit, ng malakas, madilim na ulap sa pagkahulog ng lungsod, inaamin ko, ngunit iniiwan ang ulo ng kawalang kasalanan na ininsulto, hindi ko pa nagagawa, ako ay siniraan. Sa oras na ito, Daryl sobrang hingal. Kasalanan ko, kailangan kong tiisin, ngunit ang mga bagay na hindi ko nagawa.
ay hindi aaminin sa kamatayan. Narinig ito, lahat ay labis na nagalit. Ang katibayan ay kapanipaniwala, at ang kanyang bibig ay naninigas pa rin. Hanggang ngayon, sa palagay ko hindi siya maaaring umiyak nang hindi nakikita ang kabaong. Inamin niya ang kasalanan niya ngayon, pinahahalagahan ko ito, ngayon. Hehe, panipi, sabi ng lahat, patuloy na dumarating ang talakayan at si Quincy, na nanahimik ay hindi na mapigilan, ang kanyang maesla na katawan ay sumugod sa isang iglap, nakataas ang kamay ng Jade, at diretso niyang pinindot ng acupuncture ni Daryl. Bang! Mabilis na paglipat ni Quincy, at hindi talaga nakapag-react si Daryl. Agad, siyang umiling at hindi makagalaw ng kahit isang galaw. Sa sandaling ito, galit na galit si Daryl. Naisip niya na kahit na isang sorpresang atake, ito ay isang puting kabayo o so Shengfei, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay ang Quincy. Kasabay nito, nakita din sina Andy at Sarah sa mga puntong acupuncture at hindi makagalaw. Daryl, ang magandang mukha ni Quincy ay punong-puno ng panunuya. Napakadismaya mo. Tulad ng iba, naniniwala rin si Quincy na nilapastangan ni Daryl siya. Jackson, kung mayroon siyang lakas ng loob na aminin ito, marahil ang Quincy ay tiningnan mo siya ng mataas, ngunit tumanggi itong aminin ni Daryl na ikinagalit ni Quincy. Nabigo ka ba? Narinig ito, bumalik si Daryl at hindi siya nag-abalang ipaliwanag. Lahat, sa sandaling ito, malamig na sinulyapan ni Baima si Daryl, at sinigawan ng lahat sa paligid niya, si Daryl ay may maling pag-uugali at gumawa ng isang kasuklam-suklam na bagay. Ano ang dapat sabihin ng lahat upang harapin? Ang boses ay nahulog. Si Su Shengfei at marami pang iba ay tumugon. Patayin mo siya. Ang ganitong uri ng basura ay nakakahiya ng ating mga ilog at lawa ng Jiusho. Hindi ito dapat tiisin. Isagawa natin ito kaagad. Ang sigaw ng lahat ay patuloy na dumarating, at si Daryl ay takot na takot. At tiningnan ang puting kabayo na may malamig na mga mata. Ang puting kabayo na ito ay masyadong malas, sinasadya na Sir-on ang kanyang sarili, at ginasto ang kanyang sariling buhay. Sa oras na ito, mas natitiyak ni Daryl na ang kawalang kasalanan at kahihiyan ni Jackson ay tiyak na nauugnay sa puting kabayo. Ito ay ngayon lamang na ang bawat isa ay tuwid na tumuturo sa kanila, at wala silang ebidensya, kaya't madali lamang nila itong magawa. Sina Andy at Sarah sa tabi din ay masyadong balisa, ngunit ang kanilang mga point sa acupuncture ay natap, at nais nilang lumapit at tumulong, ngunit wala rin silang lakas. Haha, nakikita ang eksenang ito, naramdaman ni Baima na hindi masabi ang kaguluhan, at pagkatapos ay itinuro kay Quincy, Royal Highness, si Daryl ay makasalanan, at dapat siyang patayin. Tulad ng kung paano siya mapatay, ito ay nasa sa iyo ang magpasya. White Horse ay napakatuso, at palagi siyang naging positibo tungkol sa bagay na paninirang puri sa Daryl ngayon. Kung papatayin niya si Daryl sa huli, hindi niya maiwasang masuspine pagkatapos, at bibigyan niya si Quincy ang huling hakbang upang makitungo kay Daryl. Pagkatapos ng lahat, si Quincy ay ang panganay na prinsesa ng South Cloud Continent na may mataas na karangalan. Ang boses ay nahulog, at ang mga mata ng madla ay biglang nagtipon sa Quincy. Tahimik na tumango si Quincy nang walang kahit konting pag-indayog sa kanyang magandang mukha. Sa susunod na segundo, tumingin si Quincy sa paligid, at sa wakas ay nahulog. Kay Jackson, Yesek, halika, patayin mo si Yufeng. Ano? Nanginginig ang katawan ni Jackson, at ang buong tao ay medyo natigilan. Nang siya ay unang nagising sa umaga, nalaman niya na ang kanyang pagiging inosente ay nawasak, at ang isip ni Jackson ay palaging ginulo. Nang sundin niya ang lahat upang lumikas sa Black Cloud City, siya ay nalilito din. Na para bang nawala ang kanyang kaluluwa. Sa oras na ito, bigla niyang narinig ang Quincy. Para pumatay kay Daryl mismo, ang aking puso ay lubos na naguluhan. Kabanata 382. Ako. Sa oras na ito, sa ilalim ng tingin ng lahat, ang puso ni Jackson ay medyo nanginginig, at mamulong siya kay Quincy. Sinabi, ako, wala akong magawa. Panipi, bagaman ang lahat ng mga pahiwatig ay tumuturo kay Daryl, ayaw pa ring maniwala ni Jackson na gagawin ni Daryl sa kanyang sarili ang isang bagay. Sumimangot ang mga kilay ni Quincy. Yesek, naniniwala ka pa rin sa kalokohan na ito. Nakatulong ka sa kanya noon pa, ngunit gumawa ka ng isang kasuklam-suklam na bagay sa iyo. Mayroon ka pa rin ganitong uri ng tao. Ano ang awa?
Unti-unting naging matatag ang mga mapupulang mata ni Jackson matapos itong marinig. Oo, sa simula, binago ni Daryl ang kanyang pangalan at binago ang kanyang apelyido, at nakisali sa Yuyao Pavilion. Matapos niyang malaman ang totoo, hindi lamang siya sinisi, ngunit dinidepensahan siya saan man. Ngunit siya, sa pag-iisip ng pagiging inosente at pinahiya, biglang naramdaman ni Yeji ang sama ng loob sa kanyang puso. Sa oras na ito, lahat ng nasa paligid ay nagsalita din. Yesek, patayin mo ang kalokohan na ito. Oo, matapang na kumilos si Daryl. Ito ang kanyang sariling responsibilidad. Patayin mo siya. Narinig ang mga salita ng lahat, kinuyam ni Ye Jackson ang mahabang taybak at lumakad palayo sa Daryl, lumapit ka na. Di nagtagal, lumakad si Ye Jackson sa ilang metro ang layo mula kay Yufeng. At huminto, puno ng komplikado ang kanyang mukha. Ye Jackson sek, sa pagtingin sa mga mata ng puso na gusot ni Yeji, ang Daryl huminga ng malalim, dahan-dahan, para sa iyong karanasan, humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ko talaga gawin, ngunit huwag mag-alala, malalaman ko ang mamamatay tao. Pangungusap taos pusong sinabi ni Daryl, at kasabay nito ay lihim na nababalisa sa kanyang puso. Narinig ito, sumimangot si Ye Jackson at muling naguluhan ang kanyang puso. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Su Shengfei na sumigaw, Yesek, huwag makinig sa kanyang kalokohan, ang Daryl na ito ang pinakamagaling sa retorika, gawin ito nang mabilis. Ang mga mata ni Su Shengfei ay kumislap sa kaguluhan ng sinabi niya ito. Haha, nasisiyahan ako sa kahinahunan ni Ye Jackson kagabi, at matagumpay na. Na-frame ang Daryl, na talagang nagsilbi ng dalawang layunin sa isang bato. Kung sa oras na ito na mapapatay ni Ye Jackson ang sarili ni Daryl, mas mabuti pa iyon. Nang bumagsak ang boses, hindi mapigilan ni Baima na sumigaw, oo, mabilis. Nagawin ito ni Ye Jax. Kung pakawalan mo siya sa oras na ito, natatakot akong hindi na ako magkaroon ng pagkakataong ito. Ha! Narinig ang mga sigaw na ito, nanginginig ang katawan ni Ye Jackson, at isang bakas ng sama ng loob ang sumilip sa kanyang mga mata. Daryl, ininsulto mo ang aking pagiging inosente, pumunta sa kamatayan. Ang boses ay nahulog, at ang mahabang taybak sa kanyang kamay ay direktang tumusok. Lagyan. Direktang tinusok ng espada na ito ang dibdib ni Daryl, halos butas sa buong katawan niya. Sa isang iglap, damyugo ang dugo, tumulo ang mahabang espada. Sa totoo lang, hindi kailanman naniniwala si Ye Jackson na si Daryl ang nagpaparumi sa sarili, ngunit sinabi ng lahat sa paligid niya, at hindi na ito pinagdudahan. Ikaw. Nanginginig si Daryl, mapatla ang kanyang mukha, nakatitig kay Ye Jackson ng walang laman, sumakit ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na si Ye Jackson ay talagang kikilos laban sa sarili. Big Brother, Brother Daryl. Pagkakita sa eksenang ito, hindi mapigil ang sumigaw ni Sarah at Andy. Lalo na si Sarah, halos maiyak ng luha, luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Tila hindi narinig ni Daryl ang sigaw ng dalawa, ngunit diretso ang tingin kay Ye Jackson, na may malungkot na tono, talagang hindi ako iyon. Nanginginig si Ye Jackson sa mukha ng mga mata ni Daryl, hindi mapigil ang umatras. Ako. Hindi alam ni Ye Jackson kung bakit, at ginawa niya ito ng mag-isa, ngunit walang kasiyahan na maghaiganti sa kanyang puso, ngunit medyo nabulabog. Pwede bang, mali ang sinisi ko sa kanya? Mayroon bang ibang tao na talagang masisira ang sarili? Patayin mo siya. Kabanata 3083. Ye Jackson? Dali, patayin mo siya. Sa oras na ito, si Baima, Su Shengfei at iba pa ay patuloy na sumisigaw mula sa likuran. Gayunpaman, ang puso ni Yeji ay ganap na ginulo, ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig, at ang espada ay hindi na mapigilan. Puff! Sa sandaling ito, humina ang katawan ni Daryl, at biglang umupo sa lupa. Sobrang humina ang hininga, ramdam niya ito. Tinusok lamang ng espada ang kanyang puso, at malinaw na naramdaman ni Daryl na ang kanyang sigla ay dahan-daang pumanaw, ngunit sa kanyang malakas na paghahangad, hindi pa siya nahimatay. Lahat. Oras na ito, tumingin si Baima sa paligid at malakas na sinabi, si Ye Jackson ay mabait, at hindi kayang pumatay sa kanya, hayaan mo akong gawin ito para sa kanya. Tulad ng sinabi niya, nahulog ang mga mata ni Baima Daryl at sinabing may ngiting-ngisi, go to hell, Daryl. Dang! Ang huling pangungusap ay nahulog at hinugot ng puting kabayo ang palakol na nagbubukas sa langit, at ang kanyang figure ay tumaas sa hangin, dumidiretso patungo kay Daryl. Hindi
Itigil mo na. Pagkakita sa eksenang ito, pareho sina Sarah at Andy na parehong ranting ng malakas, ngunit hindi ito nakatulong. Nakikita ang puting kabayo na nagmamadali, ang mga mata ni Daryl ay labis na duguan, at kasabay nito ay medyo desperado siya. Matuwid ako sa buong buhay ko, ngunit hindi ko inaasahan na makakalkala ng mga kontrabida na ito sa huli. Ganito lang, sobrang ayaw kong mamatay. Haha, nang makita na si Daryl ay papatayin ng Sky Axe, bigla, sa labis na sandaling ito, isang malakas na hininga ang nagmula sa kalangitan na hindi kalayuan. Pagkatapos, dalawang figure ang mabilis na lumipad tulad ng mga cannonball. Dalawang lalaki, isa may malungkot na mata, masasamang espiritu sa buong katawan, at isang bata at gwapo. Ito ay sina Zhang Zhou at Neil. 2 araw na ang nakalilipas, pagkatapos bumalik sina Zhang Zhou at Neil sa mainland, lumibot sila upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Nalaman nila na ang lahat ng pangunahing mga sekta ay nakalok sa Pluto Ding ng Haring Kenny, at inilunsad ng hari isang gyera pagkatapos nito, at inaatake nila ang 2 araw na ito. Ang Black Cloud City, ang Master at ang baguhan ay nagmadali upang tingnan. Dang! Dang! Dumating, si Zhang Zhou ay tumingin sa paligid at ninisyan, maraming tao. Hehe! Sa sandaling ito, maging ito man ay White Horse o Quincy at iba pa, sila ay nagulat at namumutla sa gulat. Lalo na si Baima, na may isang mapagmataas at may tiwala na mukha, ay biglang nabigla, naisip na mali ang nabasa niya. Paanong nangyari te? Malinaw na namatay si Zhang Zhou sa Eternal Life, ngunit nanunood pa rin siya ng kanyang sariling mga mata. Nabaon siya sa likurang bundok ng kanyang mga alagad. Pero bakit, buhay na naman siya? Hindi pa alam ni Baima na ang walang kamatayang banal na kasulatan ni Zhang Zhou ay may stunt na maaaring makasira sa buhay at makalimutan ang kamatayan. Sa MA Mountain, si Megan ay inilibing din ng buhay ni Ambrose. Sa stunt na ito, nakatakas siya mula sa mga patay. Si Daryl na hindi kalayuan ay lihim ding nabigla. Gayunpaman, hindi nagulat si Daryl sa hitsura ni Zhang Zhou, ngunit ang mga mata ay nakatingin kay Neil, anak ni Kuya Chester. Bakit kasama niya si Zhang Zhou? Sa oras na ito, mayroong isang kaguluhan sa paligid, at maraming mga tao ang nag-react at maraming pinag-uusapan. Zhang Zhou, bakit nandito siya? Ang taong ito ay malakas at tuso, ngunit hindi madaling harapin ito. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Zhang Zhou ay dumaan sa lahat, at sa wakas ay nahulog sa puting kabayo, at malamig na sinabi, ikaw ay kasuklam-suklam na kontrabida, hindi ko inasahan ako upang mabuhay. Tama. Hindi maitago ni Zhang Zhou ang kanyang panloob na galit nang sabihin niya. Siya ay isang figure na sikat sa libu-libong taon at nakakahiya na itanim sa kamay ng isang kontrabida tulad ng puting kabayo. Ako, binuka ni Baima ang kanyang bibig, nagpapanik, at pagkatapos ay sumagot ng may tapang, Zhang Zhou, ambisyoso ka at guluhin ang mga ilog at lawa. Nang ako ay nasa Coral Island, inakay kita. Kahit na ito ay nakakahiya, ngunit maaari rin itong ituring bilang pag-aalis ng kasamaan para sa mga ilog at lawa. Hindi ako nahihiya sa aking puso. Ang salita ay kamangha-mangha. Sa totoo lang, nagpanik si Baima nang makita niyang nabuhay si Zhang Zhou. Ngunit nang maisip niya ang maraming tao sa paligid niya, bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Kabanata 3084. Bakit hindi ka mahihiya? Narinig ito, tumawa si Zhang Zhou sa kalangitan sa isang pang-iinis, puting kabayo, na nagsasabing ikaw ay isang kasuklam-suklam na kontrabida ay talagang nagpapalamang sa iyo, ikaw ang gayong tao ay sobrang walang hiya. Matapos sabihin iyon, sumulyap si Zhang Zhou kay Neil sa tabi niya, kahit na pakitunguhan mo ako para sa hustisya sa mundo, gaano kapangit at pangit. Paano mo siya pinatay, ngunit aminin ito? Panipi, phew. Sa sandaling ito, si Neil ay titig na titig sa puting kabayo, tulad ng isang tulog na cheetah na naghihintay ng isang pagkakataon. Sa parehong oras, si Daryl ay hindi rin maipaliwanag na nasa sabik, mahinang nanginginig ang kanyang katawan. Walang ebidensya dati. Ang pag-upo sa puting kabayo ay naka-frame kay Brother Chester, at ngayong lumitaw si Zhang Zhou, ang lahat ay makikita. Bagaman hindi niya gusto ang Zhang Zhou, sa oras na ito, nais ni Daryl na makita na maparusahan ni Zhang Zhou ang kontrabida na Baima sa publiko. Yeah! Nang makita ang sitwasyon sa harapan niya, ang mga mata ng lahat sa paligid niya ay biglang natipon sa puting kabayo na may mga komplikadong ekspresyon. Isa-isa, ano ang nangyayari?
Maaaring ang maputing kabayo ang nagtaksil kay Chester, at pagkatapos ay kinuha ang posisyon ng Lord of the Palace of Eternal Life. Paliwanag. Nakikita ang lahat na nakatingin sa kanya, ang ekspresyon ng puting kabayo ay nagbago, at pagkatapos ay sumagot siya kay Zhang Ju, bakit ko dapat ipaliwanag? Ang Lord Chester ay pinatay mo, kaya nais kong ipaghiganti siya sa Coral Island. Mali upang akayin ka sa isang bitag. Ano ang totoo, mas alam mo kaysa sa akin. Nang makita na siya ay nakikipagtalo pa rin sa oras na ito, galit na galit. Si Zhang Ju, puting kabayo, hindi mo kailangang maging pangdalaga, sa madaling sabi, ngayon kailangan kong kalkulahin ang ledger sa iyo. Sa nasabing iyon, sumulyap si Zhang Ju kay Daryl at hindi mapigil ang ngumiti at sinabi, kung titingnan ang sitwasyon, pati si Daryl ay sinaktan ng batang ito. Matagal nang nag-iisip si Zhang Ju. Bagaman sila ni Daryl ay palaging pagkapuot, alam pa rin nila ang pagkatao ni Daryl at ang sitwasyon na nasa harapan niya. Masasabi niya sa isang tingin na si Daryl ay na-frame muli bago kinubkob ng lahat. Tumawag ka. Narinig ito, lahat ng tao sa paligid ay tumingin sa bawat isa, at ang kanilang mga puso ay masyadong komplikado. Kahit si Zhang Ju ay nagsabi na si Daryl ay naka-frame. Maaari bang ang pagkawasak ng Black Cloud City at pagkadungisan ni Ye Jixen ay mayroon talagang itinago, upang maging matapat kung sasabihin ito ng iba, ang bawat isa ay hindi kailanman maaalog, ngunit si Zhang Ju ay isang kilalang buhay sa mundo, at sa kanyang kakayahan, hindi niya ito sasabihin ng walang kadahilanan. Sa parehong oras, nanginginig din sina Ye Jixen at Quincy, na hindi malayo. Hindi ba talagang naiintindihan siya ni Daryl? Lahat. Pagkakita ng mga ekspresyon ng lahat, biglang nag-alala si Baima at bulalas, si Zhang Ju ay ambisyoso, palaging iniisip ang pagdomina sa mainland, hindi dapat pakinggan ng lahat ang kalokohan niya. Sa oras na ito, si Zhang Ju ay tinatimad na magsalita ng kalokohan, at nakadirekta sa teksto. Sinabi ni Neil, ang pagpatay sa kanyang ama at kaaway ay nasa harapan mo pa, ano pa ang hinihintay mo? Oh, tumango si Neil, hinihimok ng panloob na puwersa, at nakita ang isang malakas na hininga na sumabog, at ang nakapaligid na hangin ay tila hindi dumadaloy. Sa tagal ng panahon na ito, si Neil ay nagsasanay kasama si Zhang Ju. Dahil sa kanyang pambihirang talento, binigyan siya ng isang aralin ni Zhang Ju, at ang kanyang lakas ay napabuti ng mga paglukso at hangganan. Sa susunod na segundo, tumingin si Neil kay Zhang Ju at time na nakiusap, Master, haharapin ko si Baima, mangyaring isave ang aking tiyo Daryl. Nakita ni Neil na si Daryl ay mayroong espada sa kanyang puso, ang mga damit ay namumula sa dugo, at siya ay sobrang hina. Siya ang kapatid ng kanyang ama na dapat sambahin, at hindi niya maiwasang iligtas siya. Huwag kang mag-alala, ang tiyo Daryl mo ay hindi maaaring mamatay kasama ko. Tumango si Zhang Ju, tiwala ang ekspresyon nito. Kung 3 buwan na ang nakalilipas, hindi kailanman sasang-ayon si Zhang Ju kay Daryl. Kung sa bagay, sa kanyang puso, palaging itinuturing niyang si Daryl ang bilang isang kalaban, ngunit pagkatapos na mabuhay muli ang Coral Island, maraming nakita si Zhang Ju. Mas mahalaga, ang layunin ngayon ay patayin ang puting kabayo. Ano, Master? Kabanata 3085. Naririnig ang pag-uusap sa pagitan ng Master at baguhan, alinman sa puting kabayo o mga tao sa paligid, lahat sila ay natigilan. Si Chester at ang kanyang anak ay sinasamba si Zhang Ju bilang kanyang guro. Sa parehong oras, nandoon din si Daryl, nakatingin kay Neil ng walang laman. Walang imak. Sa susunod na segundo, seryosong tumingin si Neil sa pagsusumamo ni Zhang Ju, at malamig na sinabi, sa simula, nagpanggap kang sumilong sa akin, at pagkatapos ng lihim na pagpatay kay Chester, tumakas ka pabalik sa eternal life. Kinuha ang pagkakataong umupo sa posisyon ng Panginoon, at pagkatapos ay lingin lang. Ito, ang aking palakol na nagbubukas sa kalangitan. Gayunpaman, walang naisip na sa sandaling ito, bigla, may isang malakas na sigaw mula sa likuran. Kaagad pagkatapos, isang figure ang mabilis na kumislap. Nagmamadali mula sa likuran ng Daryl, at sinampal ito patungo kay Daryl. Haha, sa wakas, nanguna si Baima at hindi mapigil ang tumawa, naiintindihan ko. Lumalabas na sina Daryl at Zhang Ju ay nakikipagtulungan sa isa't isa. Tulad ng sinabi niya, Baima tumingin sa paligid at sumigaw. Lahat, si Zhang Ju ay nagsasalita ng walang kwenta, paninirang puri sa akin at pagpatay kay Palace Master Chester. Sa katunayan, ang hangarin niya ay iligtas si Daryl.
Dapat tayong magkaisa, at huwag hayaan siyang magtagumpay. Ang boses ay nahulog, at lahat ay tumingin sa bawat isa. Sa sandaling ito, sumigaw si Su Shengfei, oo, kung hindi nakipagsabuatan si Daryl kay Zhang Ju. Bakit sasamba ang anak ni Chester kay Zhang Ju bilang kanyang guro? Tulad ng alam ng lahat, magkapatid sina Daryl at si Chester ay namatay. Maya-maya, si Daryl ay katumbas ng ama ng batang ito. Nang walang pahintulot ni Daryl, paano siya mag-apprentice kay Zhang Ju? Panipi, haha. Ang ilang mga salita na iginuhit ng maraming tao ang tumango at pumalakpak. May katuturan ito, kaya't tila ngayon, kapag sinubukan namin si Daryl sa publiko, kumilos. Talaga kami sa isang baluktot na pamamaraan at ginawa ang tama. Narinig ang mga salitang ito, galit na galit si Daryl. Baliw, ang puting kabayong ito ay talagang kasuklam-suklam, at gawa-gawa pa nga. Huling oras, siya at si Neil. Nakilala namin 3 taon na ang nakakalipas, paano posible na turuan? Siya nasambahin si Zhang Ju bilang isang guro. Puting kabayo, mamatay. Sa sandaling ito, umugang si Neil, at ang kanyang figure ay sumabog, na hinampas ang puting kabayo ng isang palad. Sa madugong grade ni Neil, hindi niya mapigilan ang makita si Baimana. Baligtad ang mga katotohanan. Good come. Pagkakita kay Neil na nagmamadali, ang puting kabayo ay hindi gulat, ninisyan, at binati siya ng palad. Boom! Ang mga palad ng dalawang panig ay nagsalpukan, isang malaking pagkabigla. Ang lumabas, alikabok at usok ay saan man, at ang mga figure ni Baima at Neil ay napailing pabalik sa kalagitnaan ng parehong oras. Malinaw na, walang sinumang pinagsamantalahan ang magkabilang panig na magkaharap. Ginawa mo. Ang White Horse ay nakatitig ng mabuti kay Neil, kalmado sa ibabaw, ngunit nabigla sa kanyang puso. Pagkatapos lamang ng ilang araw, ang batang ito ay naging napakalakas. Sa totoo lang, nais ni Baima na gamitin agad ang Sky Axe, ngunit si Zhang Ju, na natatakot sa kanya, ay nilabanan ito. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Ju ay ang dating may-ari ng Sky Axe, at ang kanyang pag-unawa sa Sky Axe ay higit mas malalim kaysa sa kanyang sarili. Kung nagmamadali siyang ibuka ang Sky Axe, kung hindi siya nagtagumpay sa pagpatay, at ang Sky Axe ay ninakawan ni Zhang Ju, sulit ang pagkawala. Sa sandaling ito, ang panloob na lakas ni Neil ay sumabog at sumugod ulit. Sa parehong oras, kinuha din ni Zhang Ju ang pagkakataong ito, at ang kanyang figure ay nag-flash at sumugod patungo kay Daryl. Nakita ang eksenang ito, galit na galit si Bai Maria. Habang masidhing nakikipaglaban kay Neil, sinigawan niya ang lahat sa paligid niya, lahat, tigilan mo si Zhang Ju, huwag mong hayaan na iligtas niya si Daryl. Haha, narinig ito, lahat ng tao sa paligid ay nag-atubili, ngunit sila pa rin ang sumugod patungo Zhang Ju. Sa isang iglap, hinimok ng mga Panginoon ng pangunahing mga sekta ang kanilang panloob na puwersa na magkasama, at ang pagsabog ng hininga ang gumalaw sa kalangitan, at ang momentum ay nakakagulat. Gayunpaman, si Zhang Ju ay hindi man gulat. Isang pangkat ng mga walang isip na tao, lahat kayo ay ginagamit ng mga puting kabayo, lahat kayo ginagamit bilang mga armado, at kayo ay nagtatrabaho para sa kanya. Malamig na sinabi ni Zhang Ju, saka itinaas ang kanyang mga kamay, at ang panloob na puwersa ay bumuo ng isang malakas na unos ng hininga inalis ang paligid. Kabanata 3086. Bang bang bang. Sa ilalim ng marahas na pagyanig, maraming mga masters ng sekta ang napailing. Ngunit ilang sandali pagkatapos, maraming tao ang dumating sa Zhang Ju. Sa oras na ito, ang lahat ng naruroon ay ginaya ng puting kabayo, sa paniniwalang si Daryl at Zhang Ju ay lihim na nakikipagsabuatan, at si Zhang Ju ay lumitaw kasama si Neil upang iligtas si Daryl. Ang pagkawala ng Black Cloud City na sinaktan ni Daryl, at nadungisan ang kawalang kasalanan ni Ye Jackson, ay hindi mapatawad. Paano siya mailigtas ni Zhang Ju? Ginawa mo. Nakikita ang maraming tao na papalapit, galit na galit si Zhang Ju. Naisip ko na natagpuan ko ang puting kabayo at madaling makaganti, ngunit hindi ko inaasahan na ang puting kabayo ay napakatuso, at sa ilang mga salita, inudyukan nito ang mga nakapaligid na master na harapin siya. Nang makita ang eksena sa harapan niya, sabik na sabik din si Daryl. Maraming tao sa puting kabayo, kahit na malakas si Zhang Ju, natatakot. Akong hindi ito kalaban. Sa sandaling ito, ang puso ni Daryl ay masyadong komplikado. Sa puso ni Daryl hindi niya kailanman ginasto ang Zhang Ju, ngunit sa sandaling ito, isang walang uliran pag-asang mananalo si Zhang Ju.
Whoosh! Nang si Daryl ay lihim na nababalisa, biglang, may sumugod na mabilis na may isang masamang ngiti sa labi. Ito ay si Su Shengfei. Pagdating niya, sumigaw si Su Shengfei sa mga puting kabayo, lahat. Harangan si Zhang Ju, at titingnan ko si Daryl upang pigilan siyang makatakas. Tulad ng sinabi niya, napalingon si Su Shengfei at tumingin kay Daryl na nakangiti. Nang makita ang ekspresyon ni Su Shengfei, lihim na nakasimangot si Daryl. Napagtanto na walang mabuti. Hoy! Sa oras na ito, lumakad si Su Shengfei kay Daryl na may matataas na postura. Ang marangal na sekta ng Master, ang dating Emperor, ay talagang nahulog sa ganoong sitwasyon, nakakahiya talaga. Daryl sneered, walang bigyang pansin, habang lihim na inaayos ang panloob na puwersa. Ang mga puntos ng Acupuncture ay natatakan, at ang gitnang ugat ni Ye Jixen ay sinaksak ng isang espada ngayon pa lang. Nawala ang labis na dugo at matagal itong gumaling. Nang makita ang ekspresyon ni Daryl, nagalit si Su Shengfei. Baliw, papalapit na ang kamatayan. Ngunit matapos na pag-isipan ito, muling nagpiga ng ngiti si Su Shengfei at sumandal sa harap ni Daryl at bangulong, Daryl, gusto mo bang mabuhay? Tulad ng sinabi niya, binigyang pansin ni Su Shengfei ang nakapaligid na kilusan, at nakita si Baima at Quincy. Ang lahat ay matindi pa ring nakikipaglaban kina Zhang Ju at Neil, walang nagmamalasakit dito. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig ito, sumulyap si Daryl kay Su Shengfei, at malamig na tumugon, kung mayroon kang anumang mga salita, sabihin mo lang. Tinaas ni Su Shengfei ang kanyang bibig at ibinaba ang kanyang boses. Daryl, lahat tayo matalinong tao, ang iyong kasalukuyang sitwasyon, ikaw ay tinanggihan ng mga pangunahing sekta, at papatayin ka kapag labanan mo si Zhang Ju. Ngayon ang dalawang panig ay naglalaro ng masigla, walang pumapansin sa panig na ito lamang ang iyong pagkakataong mabuhay. Sabihin mo sa mga oras na iyon, si Su Shengfei ay mukhang taksil. Bilang Sectmaster ng Elysium, si Daryl ay hindi lamang makapangyarihan. Ngunit nagtataglay din ng mga espiritong dragon na hayop na naiinggit ng buong mainland, lalo na ang dragon espirito na hayop. Si Su Shengfei ay naghahangad ng isang magandang pagkakataon sa oras na ito, syempre huwag palampasin ito. Ang kontrabida na ito, si Daryl ay itinuturing na isang matandang mundo. Nakikita ang ngiti ni Su Shengfei, nahulaan niya kaagad na ang batang ito ay may malubhang motibo. Sa susunod na segundo, nanunuya si Daryl at sinabi, ano sa lupa ang nais mong sabihin? Sa pagsasalita tungkol dito, ayaw ni Daryl na bigyang pansin ang isang kontrabida tulad ni Su Shengfei na maghihiganti sa kanyang mga hinaing, ngunit ngayon hindi mapigilan ang sarili at makitungo sa kanya. Napakadali. Nagbigay ng isang mapanlinlang ng ngiti si Su Shengfei, at sinabi sa isang mahinang tinig, hanggat bibigyan mo ako ng dragon espirito na hayop, pakakawalan kita. Pagkatapos nito, tiningnan ni Su Shengfei si Daryl ng malapitan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kaguluhan at pag-asa. Kabanata 3087. Ang dragon ang pinakamalakas na hayop sa mainland, lahat ay nais magkaroon nito. Gayunpaman, ayaw talaga ni Su Shengfei na pakawalan si Daryl, kung tutuusin. Nadungisan niya si Ye Jixen at sadyang inimbitahan si Daryl, paano niya siya pinakakawalan. Iniisip ito ni Su Shengfei. Hanggat nakuha niya ang dragon espirito na hayop, papatayin niya kaagad si Daryl. Sa oras na iyon, ang katotohanan ng bulok na puso ni Ye Jixen, walang katibayan si Daryl, at hindi niya kailanman malalaman ang katotohanan. Kaya't ginusto ko ang isang dragon espirito na hayop. Narinig ito, kumunat ang noo ni Daryl at ninisyan. Si Su Shengfei, ang batang ito, ay walang mga kasanayan, ngunit sa palagay niya ay napakaganda. Daryl. Nang makita na inisip lang ni Daryl at hindi nagsalita, medyo nabalisa si Su Shengfei, at nagpatuloy, isipin mo, magandang pagkakataon ito para mabuhay ka. Ang pagkakataon ay hindi dapat palampasin. Kung mawala mo ito, kailangan mong gawin ito ng maayos. Ang iyong mga matuwid na kapatid na babae, at ang iyong sekta Master Andy, mag-isip tungkol sa mga ito, ikaw ay patay na, at sila ay hindi nagtatapos na rin. Pwede ito ay napasanin mo ang puso upang panoorin ang mga ito makakuha ng nasaktan mo. Isang dragon espirito hayop, 3 buhay para sa iyo, ikaw hindi sa isang pagkawala. Habang sinasabi ito, Su Shengfei tumingin sa Sara at Andy. Lalo na ang Sara, pinapanood ang Su Shengfei na lihim na nilulon ang laway. Kailangan kong sabihin na ang matuwid na kapatid na ito ni Daryl ay isang
Bihirang kagandahan din. Kahit na nakatali siya ng 5 bulaklak, siya ay napahiya, ngunit ang kanyang payat at kaakit-akit na tao ay napakahusay pa rin. Su Shengfei. Kapag nabighani si Su Shengfei, malamig na sinabi ni Daryl kung sa palagay. Kutama, nawasak ang kawalang kasalanan ni Ye Jackson, sinasadya mo ako ni Beima, di. Ba, pa. Natigilan si Su Shengfei, sobrang nahiya, at hindi makapagsalita ng ilang sandali. Huminga ng malalim si Daryl, hindi maitago ang panloob na paghamak, at nagpatuloy, ang dragon ay ang pinakamalakas na espiritong hayop sa mainland. Ito, ang pagkakatawang tao ng hustisya at kumakatawan sa matuwid na daan ng langit at lupa, tulad mo na maaaring maglaro lamang ng maliliit na trick sa likuran mo. Deserve din ito, ha? Narinig ito, ang mukha ni Su Shengfei ay naging kulay ng atay ng baboy, at labis siyang napahiya at nagalit. Sa susunod na segundo, itinuro ni Su Shengfei ang ilong ni Daryl at nagmura. Daryl, hindi ka ba nahihiyang? Kapag malapit na ang kamatayan, naglakas loob ka na. Turuan ako, pumunta ka. Sa oras na ito, Daryl tamad na tamad akong magsalita ng walang kwenta, at malamig na sinabi, walang kahihiyan na kontrabida, hindi mo karapat-dapat na makipaggayo sa akin. Si Daryl ay hindi bobo, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, maiikot lamang niya ang kanyang pag-asa kay Neil at Zhangju. Tungkol naman sa mga kontrabida tulad ni Su Shengfei, kahit na ibigay ito sa kanya ng Dragon Espirito, hindi niya ito bibitaw. Dahil ang ganitong klaseng kontrabida ay wala namang kredito. Ginawa mo, nararamdaman ang pagmamaliit sa mga mata ni Daryl, ganap na nagalit si Su Shengfei. Hinugot niya ang kanyang mahabang tibak at diretso itong tinagos sa balikat ni Daryl. Sa loob ng maikling panahon, nagdugo ang dugo at ang basurang lupa ay eskarlata. Puff! Nanginginig si Daryl, napangisi ang kanyang mga ngipin at hindi tumawag. Ang kanyang mga mata ay agad na namula ng dugo. Baliw, kung hindi dahil sa mga puntos ng acupuncture, paano maaaring magpakita sa harap niya ang isang kontrabida tulad ni Su Shengfei. Sa oras na ito, nais ni Daryl na ipatawag ang Dragon Spirit Beast o Bing Yao. Nang sobra, ngunit si Bing Yao ay labis na kumonsumo ng lakas dati, at nakakakuha pa rin mula sa pag-urong sa oras na ito. Gayunpaman, kahit na ang dragon ay nasa ilalim pa ng karampatang gulang, kahit na siya ay pinakawalan, ito ay napakahirap ibalik ang sitwasyon. Pinipigilan ng espada ni Daryl, ang mukha ni Su Shengfei ay puno ng kahihiyan. Daryl, hindi alam kung paano iyangat. Mabilis na ibigay ang Dragon Espirito na hayop. Nang sinabi niya ito, mahigpit na hinawakan ni Su Shengfei ang mahabang espada at isinabot ito sa leeg ni Daryl, na puno ng kanyang mga mata ang kiling na hangarin. Ha! Nang makita ang sitwasyon dito, natigilan ang lahat ng matinding nakikipaglaban. Kaagad, hindi napigilan ni Quincy na sumigaw, pinunuso, tiningnan mo si Daryl, paano mo ginagamit ang paglinching? Sina Zhangju at Neil, pareho silang hindi mahina, at mapipigilan na sila ng lahat-lahat dahil sa pagsasaalang-alang. Kung si Daryl ay patay, silang dalawa ay walang kaluskos, at lahat ay tiyak na hindi mapigilan ang mga ito. Kabanata 3088. Sandaling ito, ang iba pang mga sect masters ay lihim ding nakasimangot. Tumawag ka. Nang makita ang napansin ng lahat dito, nagmamadaling sumigaw si Su Shengfei. Ang Daryl na ito ay hindi matapat, tuturuan ko siya ng isang aralin. Sinabi niya ito, si Su Shengfei ay mukhang kalmado, ngunit medyo hindi siya mapalagay. Sinamantala ko ang pagkakataon na pag-isipan ang kahilingan ni Daryl para sa Dragon Spirit Beast, at hindi ko dapat ipaalam ito sa mga tao. Huwag mong saktan ang aking tiyuhin Daryl. Si Neil, na marahas na nakikipaglaban sa puting kabayo, ay biglang may pulang dugo ng mga mata, hindi mapigilan ang paungol, at saka sumugod. Gayunpaman, hindi talaga siya binigyan ng isang pagkakataon ni Beima. Pagbubukas ng palakol na palakol at pag-indayog, nagngalit, at di nagtagal ay naharang si Neil. Big brother. Kasabay nito, hindi maiwasan ni Sarah na sumigaw, kumusta ka? Malinaw na nakita ni Sarah na kalahati ng katawan ni Daryl ang nabahiran ng pulang dugo, at ang ekspresyon niya ay labis na mahina. Sa ilalim ng pag-igting, si Sarah ay patuloy na sumisigaw kay Su Shengfei. Itigil mo, pigilan mo ito. Hanggang sa oras na ito, napansin din ni Sarah na ang mga gawain ngayon ay sadyang sinisiraan ni Beima at Su Shengfei. Nang makita ang pag-aalala ni Sarah, ngumiti si Daryl at sumenyas na huwag mag-alala. Kaagad, mahinang sinabi ni Daryl kay Su Shengfei sa harapan niya, Su
Sheng Fei, kahit mamatay ako, hindi kita bibigyan ng isang Dragon Espiritu. Kailangan mong mamatay. Alam ni Daryl na kahit pumayag siya kay Su Shengfei, ginawa niya. Hindi ko hahayaang umalis ako. Haha. Namatay ganap na galit si Su Shengfei at paulit-ulit na kinulit Daryl. Napakahirap mong puso, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Okay, pagkatapos ay, maglaro ako sa iyong kapatid. Sa nasabing iyon, itinabi ni Su Shengfei ang kanyang mahabang tailback. Tumalikod at naglakad papunta sa Sara, nakangiting sinabi, nakakahiya pumatay ng isang sexing kagandahan, mas mabuti na hayaan mo akong pahalagahan ito. Umalis ka, umalis ka. Panipi, nakikita ang tingin ni Su Shengfei, patuloy siyang nakatingin sa sarili, si Sara ay napahiya at galit, patuloy siyang umiinom. Ha! Sa sandaling ito, galit na galit si Daryl. Si Su Shengfei, ang kontrabida na ito, upang makamit ang kanyang hangarin. Nang walang kahihiyan, pinagbantaan pa siya ng Sara. Si Andy, na nakatali sa tabi niya, ay galit na galit din na may pulang dugo ang mga mata. Su Shengfei, sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Andy ang pagmumura, ikaw pa rin. Ang master ng isang pamilya, ngunit pinapahirapan mo ang isang babae na walang kapangyarihan na labanan. Tao ka pa rin ba? Kung gayon, humigpit si Andy. Nakatitig kay Su Shengfei, halos na mamaos ang kanyang tinig, kung nais mong maging isang lalaki, pakawalan mo na lang ako. Isa-isa na tayo. Sa mga mata ni Andy, palagi siyang walang pagmamahal para kay Su Shengfei. Ang taong ito ay makitid ang pag-iisip at kasuklam-suklam. Ang insulto kay Sara, kaagad na hindi ito mapigilan. Su Shengfei. Kasabay nito, ang mga mata ni Daryl ay labis na duguan, at napaungol siya. Kung maglakas loob ka sa kanya, patayin kita. Ang pagpindot sa miyembro ng aking pamilya ay papatayin siya. His! Hahawakan na sana ng kamay ni Su Shengfei ang mukha ni Sara, ngunit nang masalubong niya ang matinding hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Daryl, nanginginig ang kanyang puso, at hindi niya mapigil ang huminga sa malamig na hangin. Nakakatakot ang lakas ni Daryl, gusto talaga niyang magpakamatay, ngunit madali ito. Gayunpaman, siya ay nasugatan at naipon. Ano ang kinakatakutan niya? Sa puso ni Daryl, bagaman si Sara ay kanyang matuwid na kapatid, mas mahusay kaysa sa kanyang biolohikal na kapatid na babae, pagkatapos ng malungkot na pagkamatay. Lihim na nanumpa si Daryl na protektahan sina Andy at Sara sa hinaharap. Ngunit sa sandaling ito, nakikita si Su Shengfei na nais ilipat ang mga kamay at paa ni Sara, agad na hinawakan ang kabaligtaran na kaliskis ni Daryl. Sa pag-iisip tungkol dito, mapanglo ang mukha ni Su Shengfei, at nginisyan niya si Daryl at sinabi, Daryl, hindi mo mapoprotektahan ang iyong sarili ngayon. Kaya't naglakas loob ka na magsalita. Kabanata 3089. Idinirekta at sinabi, ikaw, nais mong maging isang bayani, tama. Pop! Boses pababa, walang palatandaan ng Su Shengfei, sinampal niya si Andy grabe. Ang mukha. Ang sampal na ito ay direktang sinampal pabalik ng Andy pabalik ng dalawang hakbang. Niyugyug niya ang kanyang katawan at diretso na nahulog sa lupa, habang ang isang masikip na dugo ay tumalsik. Huminto ka, Su Shengfei, ano ang darating mo sa akin? Pagkakita sa eksenang ito, hindi mapigil ang sumigaw ni Daryl at Sara. Pakikinig sa sigaw ng mga kapatid, si Su Shengfei ay naging mas mayabang, at lumakad sa harap ni Ant ng paunti-unting hakbang. Puff! Sa sandaling ito, nagluwa ng dugo si Andy, itinaas ang kanyang mga mata upang salubungin si Su Shengfei, at malamig na sinabi, Su Shengfei, kung mawawala ang buhok nating tatlo ngayon, hindi ka kailanman bibitawan ng aking danzang. Ang mukha ni Su Shengfei ay puno ng paghamak, at ang kanyang mga mata ay medyo masama, ang iyong buhay ay nasa kamay ko ngayon, anong karapatan ang mayroon ka sa pagsigaw sa akin? Ang boses ay nahulog, at sinampal ni Su Shengfei ang mukha ni Andy. Pakinggan lamang ang muffled snort ni Andy at diretso na namamatay. Su Shengfei, sampain ka. Pagkakita sa tagpong ito, galit na galit si Daryl at hindi mapigilan ang paungol, kung hindi ako mamamatay ngayon, mapipigilan ka at magiging abo. Bagaman hindi siya yumuko kay Andy, ngunit sa puso ni Daryl, palagi siyang itinuturing na isang kapatid ng buhay at kamatayan. Sa oras na ito, nakikita siyang malupit na inabuso ni Su Shengfei, bakit hindi ka magalit? Haha, ang daing ni Daryl ay hindi nakapagpigil kay Su Shengfei, ngunit sa halip ay pinukaw ang kanyang kabaliwan, tumawa. Kaagad, ikiniling ni Su Shengfei ang kanyang ulo upang tumingin sa Sara, at pagkatapos ay sinampal siya ng malubha.
Clap! Sa isang malutong na sigaw, sumigaw si Sarah, biglang lumobo ang kalahati ng kanyang magandang mukha, at isang bakas ng dugo ang damaloy mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Daryl, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa aking mga tuntunin, magsasaya ako sa iyo kapatid. Masamang ngumiti si Su Shengfei. Ang Black Cloud City na pinatay mo ay nawasak, at nilapastangan mo rin ang ulo ni Ye Jixen. Ang mga pamamaraan ay kasuklam-suklam at lahat ay napaparusahan at ang mga taong malapit sa iyo ay hindi makatakas sa relasyon. Sasabihin ko sa iyo, kahit napapatayin ko siya on the spot, walang darating upang pigilan ka, subukan natin kung hindi ka maniniwala. Bumagsak ang boses, itinaas ni Su Shengfei ang kanyang kanang kamay at sinampal ang ulo ni Sarah ng isang mabangis na palad. Si Kuya, pagkakita ni Su Shengfei ay sinampal siya, galit na galit at ayaw si Sarah. Patuloy na dumadaloy ang luha at umiyak siya kay Daryl, hindi ka na makakasama ng maliit na kapatid, kailangan mo bang mabuhay ako at kunin paghihiganti para sa akin? Tuldok, panipi. Matapos sabihin iyon, ipinikit ni Sarah ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Siya ay tinapik sa acupuncture point at nakaharap sa palad ni Su Shengfei, hindi niya maiiwasan ito. Little sister, galit na sigaw ni Daryl ng mapulang mga mata, agad na namamaos ang kanyang boses. Sa oras na ito, ang puso ni Daryl ay parang kutsilyo na gupit at nais niyang sumugod, tinatamaan ang kanyang katawan ng dalawang espada, at tinamaan ng mga puntos ng acupuncture. Siya ay labis na mahina at nakamasid lamang. Su Shengfei. Ang hangin dugo pula mata, nakadirekta kay Su Shengfei na katutuwang sumisigaw, manggahas ka bang saktan ang isang batang babae, inalis ko ang hangin sa bundok, sinabi sa iyo na mamatay ka ng walang libing. Ang dagandong na ito ay umalangaw-ngaw ng walang katapusan sa hangin. Pagkakita sa palad na ito, sasaktan na sana niya si Sarah, sumigaw si Daryl na namamaos, at sa wakas ay nakapikit na hindi mailalarawan ang sama ng loob. Roar! Sa sandaling ito, isang sinag ng ilaw ang sumabog mula sa baywang ni Daryl. Sinundan ng isang chant ng dragon, at ang paligid ng hangin ay biglang napangit. Sa susunod na segundo, isang dragon na 10-10 metro ang haba ay sumabog mula sa kalangitan. Ito ay ang Dragon Espirito na hayop ni Daryl. Kabanata 3090. Ang dragon ay natulog sa bag ng espiritu ng hayop, ang Dragon Espirito na hayop, at si Daryl ay may parehong puso. Higit sa lahat, ang kaluluwa ng Dragon Spirit Beast ay si Jul, at Sarah ay parang magkapatid, pakiramdam na nasa peligro si Sarah, at nagmamadali, sumugod sila. Nang hindi naghihintay na tumawag si Daryl. Ha! Pagkakita ng Dragon Espirito na hayop na lumitaw sa harapan niya, si Daryl ay natuwa at nag-alala. Bakit ito lumabas ng walang tawag? Gayon din, ang Dragon Espirito na hayop na ito ay nasa ilalim pa rin ng may sapat na gulang at may limitadong lakas. Kahit na ito ay maaaring durugan si Su Shengfei, may mga masters ng iba't ibang mga sekta sa likod ng Su Shengfei. Ito, kasabay nito, natigilan si Su Shengfei, blankong nakatingin sa dragon Espiritu na hayop sa harap niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang mga taong lumaban ng matindi sa di kalayuan ay hindi rin namalayang huminto, at ang kanilang mga mata ay nahulog sa Dragon Espiritu na hayop na bigla. Tulad ng inaasahan na magiging pinakamatibay na hayop sa mainland, ang aura na tumutusok sa dragon na ito ay masyadong nakakagulat. Su Shengfei. Sa sandaling ito, nag-react si Daryl at malamig na sinabi kay Su Shengfei. Ito ang Dragon Espiritu na hayop na gusto mo. Kung mayroon kang kakayahan, maaari mo itong mapasuko. Roar! Ang boses ay nahulog lamang, lumulutang sa kalagitnaan. Ang Dragon Espiritu na hayop ay binitiwan ng isang dagandong na ikinagulat ng mundo, at pagkatapos, ang dulang dugo ay bumukas ng malawak, at isang pangkat ng mga lilang apoy ang sumabog. Dumiretso kay Su Sheng. Nagulat si Su Shengfei, bago pa niya ito maisip, tinaas niya ang kanyang kamay at naglagay ng protection sa harap niya. Boom! Ang apoy ay nakakaapekto sa protection na pelikula, at ang katawan ni Su Shengfei ay nanginginig, at ang buong tao ay umuungol. Direktang inalog siya, isang bakana ng dugo ang sumabog, kalahati ng kanyang mga damit ay sinunog, at siya ay napahiya. Hiss! Nang makita ang eksenang ito, ang lahat ng naruroon ay nagulat, at pagkatapos maraming tao ang nag-react at sumugod. Tinawag ni Daryl ang Dragon Spirit Beast, mabilis mong harangan ito. Lahat ay nagtutulungan upang ihinto muna ang dragon.
Matapos sumigaw, maraming tao ang sumabog sa panloob na puwersa at sunod-sunod na lumapit sa Dragon Spirit Beast. Sa isang panahon, naging magulo ang sitwasyon. Sa karamihan ng tao sa oras na ito, ang puting kabayo ay may isang komplikadong mukha at ang kanyang figure ay mabilis na lumiliko at mabilis na lumilipad. Napakatalino ng White Horse. Nang lumitaw sina Zhangju at Nil ngayon, medyo nagkalabuan sila. Sa sandaling ito, nang makita ang lumitaw na dragon, spiritong hayop ni Daryl, tumigil sila sa pananatili at nagpasyang umalis muna. Tumakbo. Galit na sigaw ni Neil nang umalis ang puting kabayo, hinihimok ang figure. Nadirektang habulin siya. Pinag-uusapan kung saan nais ni Neil na isave ang Daryl ng labis, ngunit pinanood ang pag-alis ni Bayman ng walang pagkakasundo. Tumawag ka. Huminga ng malalim si Zhangju, sumimangot, at sinundan si Neil nang malapitan sa puting kabayo. Sa isang iglap, mabilis na nawala ang tatlong figure sa paningin ng lahat. Roar! Sa oras na ito, na napapalibutan ng lahat, ang bangis ng Dragon Espiritu na hayop ay napukaw, at ang malaking katawan ay nagpasadya at lumipad sa hangin. Sumabog sa isang malakas na ugong. Sa parehong oras, ang mga apoy ay patuloy na spray mula sa bibig. Ano? Ang apoy na ito ay tinawag na Flame of Dragon's Breath. Bagaman hindi ito ibang kalayo, napakalakas nito. Narinig nito ang sigaw, at maraming mga masters ng sekta ang sinunog. Gayunpaman, ang Dragon Espiritu na hayop ay hindi lumaki pagkatapos ng lahat. Bagaman makapangyarihan, maraming mga sect masters sa paligid. Wala pang kalahating oras, bumagal ang bilis at maraming iba pang mga sugat sa katawan. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, sabik na sabik si Daryl. Mas masahol pa, hindi ko tinawag ang Dragon Spirit Beast sa simula, sapagkat hindi ito isang matanda at hindi mapigilan ang napakaraming mga master ng sekta. Maraming salamat po, mga ka-master. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.